Kabanata 661. Mayor. Ang Thunder Celestial Messenger. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Wang Lin habang kalmado niyang tinitingnan ng apat sa kanila. Hindi siya nag-amin ni nag-deny. Bagamat nagulat si Ran Yu, mabilis niyang pinakalma ang sarili. Nang makita niyang hindi nagsalita si Wang Lin, nagsimula siyang mag-isip. Bagamat nakakabigla ang mga spells ni Wang Lin, ang estado ng isang Thunder Celestial Messenger ay hindi basta-basta, kaya't nagduda siya. Higit pa rito, ang talagang nagpamangha sa kanya ay hindi niya makita ang cultivation ni Wang Lin. Ito ay lalong nagpasalimuot sa kanyang mga pag-aalinlangan tungkol sa pagkakakilanlan ni Wang Lin. Tungkol naman sa tatlong natitira, lalo na kay Sun Zushan, sila ay labis na magalang. Lalo na si Sun Zushan, na tila sobra ang kagalakan at halos magpakabaliw. Nang marinig niya ang sinabi ni Ran Yu, tiyak na sa kanyang puso na ang taong ito ay isang Thunder Celestial Messenger. Magalang na sinabi ni Sun Zushan, kung nais po ng senior na pumunta sa Planet Ranyon, ang junior po ay handang magbigay ng gabay. Tumango si Wang Lin habang nakaupo sa pilak na dragon at lumipad patungong hilaga. Mabilis na sumunod si Sun Zushan, kasama sina Ran Yu at ang kanilang mga kasama. Matapos maglipad ng kaunting oras, nakasimangot si Wang Lin. Masyadong mabagal ang apat sa kanila. Kung ganito ang bilis, tatagal ng 7 araw. Naisip niyang maglaan ng sandali at pinabagal ang Star Compass, sabay-sabay na nakipagsabay sa kanila. Hindi siya pamilyar sa All Heaven Star System, kaya hindi siya nagmamadaling magtulungan. Mas mabuting mag-aral muna tungkol dito upang mas madali niyang magalugad ang iba pang bahagi sa hinaharap. Tahimik na nagtanong si Wang Lin, anong mga planetang may cultivation sa paligid ng Planet Ranyon? Lihim na tinitingnan ni Sun Zushan ang pilak na Dragon Star Compass sa ilalim ng mga paa ni Wang Lin at ipinakita ang isang titig ng paghanga. Nang marinig niya ang tanong ni Wang Lin, mabilis siyang sumagot, ang Planet Ranyon ay kaanib ng Planet Thousand Illusion, isa sa mga pangunahing 5 planeta sa Hilagang Domain. Marami pang iba pang mga planetang kaanib ng Planet Thousand Illusion. Nagkaroon siya ng mga pagdududa kung bakit hindi alam ni Wang Lin ito. Ngunit naiisip niyang marami nga namang planeta sa All Heaven Star System kaya't siya ay nagkaroon ng kaluwagan. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Wang Lin, ngunit may kalabit sa kanyang puso. Planet Thousand Illusion. Thousand Illusion. Ang pangalang ito ay pamilyar. Dati, si Sukeizi ay may alagad na si Liu Mei na nag-aaral sa Thousand Illusion Ruthless Domain. Wala namang koneksyon iyon. Pagkatapos ng lahat, ibang star system ito. Hilagang Domain. Mukhang ang All Heaven Star System ay nahahati sa mga East, West, North, at South na domain. Mukhang nandito ako ngayon sa Hilagang Domain. Sa pamamagitan ng isang pangungusap mula kay Sun Zushan, nakakuha si Wang Lin ng malabong pagkaintindi tungkol sa All Heaven Star System. Ngayon, mahinang sinabi ni Ran Yu, Senyor, iniligtas niyo po kaming lahat, ngunit hindi pa po namin alam ang inyong pangalan. Kalmadong sinabi ni Wang Lin, Shu mo. Hindi niya alam kung kailan darating ang All-Seer at mga kasama nito, kaya titinago niya ang tunay niyang pangalan. Apelyido Shu. Bahagyang kumislap ang mata ni Ran Yu at kumabog ang kanyang isipan. Pakiramdam niya, naging mas misteryoso pa ang pagkakakilanlan ni Wang Lin. Ang Shu ang pinakamalaking pamilya sa Planet Thousand Illusion. Ang pamilya Shu ay parang isang malaking puno. Maaaring siya'y mula sa pamilya Shu. Kung hindi niya panahulaan ang pagkakakilanlan ni Wang Lin kanina, hindi sana siya magkakaroon ng ganitong pakiramdam pagkatapos marinig na Shu ang pangalan. Ngunit labis siyang nagulat sa mga nangyari kanina, kaya't nagsimula siyang magduda sa pagkakakilanlan ni Wang Lin. Ngayon, ang kanyang imahinasyon ay tumakbo ng mabilis. Matapos marinig ang pagpapakilala ni Wang Lin bilang Shu mo, pati si Sun Zushan ay napansin at mas lalong naging magalang. Tumangala si Ran Yu at nagtanong, saan po ba nanggaling si Senior Shu? Pagkatapos niyang itanong, agad siyang nagsisi. Bilang isang junior, ang magtanong ng ganitong uri ng tanong ay maaaring magdulot ng galit sa isang tao. Mabilis niyang idinagdag, Senior, huwag po kayong magagalit. Alam ko pong mali ako. Tahimik na tinitingnan ni Wang Lin ang babae. Ang babae na ito ay matalino at napakagalang. Malinaw na siya ang leader ng apat na ito. Alam mo ba ang tungkol sa Planet Donglin? Iniiwas ni Wang Lin ang tingin. Ang tono niya ay kalmado, kaya't mahirap tuklasin ang kanyang kasalukuyang nararamdaman. Donglin. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Sun Zushan. Mabilis na lumipat ang titig niya mula sa pagkabigla patungo sa takot. Agad siyang umatras at ang kanyang mukha ay naging mapatla. Hindi lang siya, pati na rin sina Ran Yu at ang iba pang dalawa ay naging labis na mapatla. Ang kanilang mga mata ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa takot. Pati si Ran Yu ay huminga ng malalim. Ang lahat ng hinala niya tungkol sa pagkakakilanlan ni Wang Lin ay naglaho. Ang kanilang mga reaksyon ay tila hindi akma sa kanilang cultivation levels. Bagamat ang Soul Transformation Cultivators ay hindi kasing tuso ng Ascendant Cultivators,
hindi sila madaling magpadaig. Kung ikukumpara sa kanila, tila ang apat na ito ay medyo bata pa. Sa kanyang pagkaunawa, biglang nakaramdam si Wang Lin na may naisip siya. Mukhang sa loob ng mga pamilya ng cultivation, bihirang makararanas ng mga ganitong delikadong sitwasyon ang mga miyembro. Kung hindi nila naranasan ang mga buhay at kamatayang sitwasyon, kahit gaano kataas ang kanilang cultivation levels, hindi sila magiging tunay na makapangyarihan. Tahimik na tinitingnan ni Wang Lin ang apat sa kanila. Alam niyo ba ang tungkol sa Planet Donglin? Ang ekspresyon ni Ran Yu ay unti-unting naging mapatla at magalang niyang sinabi, Senyor, ang Planet Donglin ang numero 1 planeta sa Hilagang Domain. May isa pang pangalan ng planetang ito, ang Donglin Slaughter. May kakaibang bagay patungkol sa planetang ito, minsan ay naruroon ito at minsan ay bigla itong nawawala. Hindi na sinabi ni Ran Yu ang isang bagay, at iyon ay ang mga taong nagmula sa Planet Donglin ay mga walang kaluluwang tao. May isang pagkakataon na isang cultivator na nagmula sa Planet Donglin ang pinatay ang buong pamilya ng cultivation. Ang Planet Donglin ay isang kakilakilabot na bangungot para sa karamihan ng tao sa All Heaven Star System. Pagkatapos noon, kahit si Sun Zushan ay hindi na tiningnan si Wang Lin. Puno siya ng mga pagdududa. Hindi niya alam kung bakit nais ni Shu Mu na pumunta sa Planet Ranyon. Lalong lumakas ang mga pagdududang ito sa puso ng tatlong iba pa. Dahan-dahan, ang kanilang mga hakbang ay naging mas mabagal. Tila hindi nila nais dalhin si Wang Lin sa Planet Ranyon. Ngunit kahit ganito, hindi nila kayang tanggihan. Bagamat hindi nila ito gusto, patuloy pa rin ang kanilang direksyon patungong Planet Ranyon. Sa kanilang mga mata, bagamat halos hindi nagsasalita si Wang Lin, ang Shu Mu na ito ay tila nakakaalam ng lahat. Maraming beses nilang nais baguhin ang direksyon, ngunit tuwing ginagawa nila ito, laging tinatapatan sila ng malamig na titig ni Wang Lin. Ilang araw ang lumipas at isang asol na planeta ang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Mukhang ang karamihan ng planeta ay tinatakpan ng mga karagatang tubig. Mula sa malayo, ang Planet Ranyon ay napakaganda. Naglalabas ito ng matinding espiritual na enerhiya na nagpapalusog sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng ekspresyon ng apat, nalaman ni Wang Lin na ito nga ang Planet Ranyon. Ang espiritual na enerhiya mula sa planetang ito ay labis na mataas kumpara sa kanyang sariling planeta, ang Suzaku. Nang magbukas si Wang Lin, agad niyang pinili na ang Star Compass ay naging isang pilak na liwanag at lumipad papuntang Planet Ranyon. Pagkatapos ay nawala ang pilak na liwanag at si Wang Lin ay lumutang sa ilalim ng asol na kalangitan. Ang espiritual na enerhiya mula sa karagatang nasa ibaba niya ay lalong dumami. Malalim na huminga si Wang Lin, pagkatapos ang kanyang katawan ay kumislap at nawala siya. Ang apat na naggabay ay may mga ekspresyong halos ash. Agad nilang tinahak ang kanilang landas pabalik sa kanilang mga pamilya at ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Nang pumasok si Wang Lin sa Planet Ranyon, isang nakakatakot na madilim na pulang liwanag ang dumadaan sa Alliance Star System. Ang liwanag na ito ay naglalabas ng isang nakakatakot na aura. Parang kidlat na dumadaan sa kalawakan at nagdudulot ng nakapanghihilakbot na presyon. May isang matandang lalaki sa loob ng sinag ng pulang liwanag. Ang kanyang mukha ay may malupit na titig. Ang pinakakahanga-hanga ay hindi siya gumamit ng anumang mahikang gamit upang lumipad sa kalawakan. Bawat hakbang na kanyang ginawa ay parang siya ay nagte-teleport. Hindi siya nag-iisa. May isang babae sa tabi niya. Siya ay isang walang kapantay na kagandahan. Ang kanyang mga labi ay pula, ang mga kilay ay hindi masyadong makapal o manipis, ang kanyang mga mata ay kulay itim na parang phoenix, at siya ay may kagandahan na walang kapantay. Ang kanyang kumikislap na mga mata ay nagiging sanhi ng pagkawala ng hininga ng sinuman. Ang kanyang buhok na 3 talampakan ng haba ay nahati sa 3 hibla. Ang isa ay nakakurba sa likod ng kanyang ulo gamit ang isang puting jade butterfly pin. Ang iba pang 2 hibla ay maluwag na nakabitin sa kanyang mga balikat. Nagsusuot siya ng isang maganda at magaan na pangitaas na may mga bulaklak, at sa ibaba ay may suot na isang usok na berde at bulaklak na damit. Habang siya ay kumikilos, siya ay kahanga-hanga at nakakasilaw. Ang babaeng ito ay hindi nagpapahuli sa kagandahan ni Red Butterfly. Hindi ito isang labis na pagpapahayag na tawagin siyang pambansang kagandahan. Bukod sa kanyang hitsura, siya ay naglalabas ng isang kaakit-akit na aura na nagpapaganda sa kanya lalo. Sinusundan niya ang matandang lalaki. Hindi niya ginamit ang sarili niyang bilis. Siya ay dinadala ng matandang lalaki. Kung hindi, kahit na siya ay nakarating na sa ascendant stage, hindi siya makakasabay sa matandang lalaki. Habang sila ay lumilipad, tumingin siya pabalik at pinagmamasdan ng star system sa likod niya, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang kulay. Para bang inaalala niya ang nakaraan. Parang siya ay humihinga ng malalim, ngunit ang nararamdaman niya ay isang napakakomplikadong pakiramdam. Malapit na akong umalis, ang sabi ng babae. Mayor, ayaw mo pa bang umalis? Ang matandang lalaki ay lumingon at tiningnan ng babae. May halong kabutihan sa kanyang mga mata.
Lumaki ako dito, at ngayon na aalis na ako, medyo may kalungkutan. Nilalaro ng babae ang kanyang buhok at pinagdikit ang kanyang mga pulang labi. Tumawa ang matandang lalaki. Walang dahilan para malungkot. Kapag tumaas na ang iyong level ng pagsasanay, maaari kang bumalik. Bagaman hindi ko nahanap ang yaman na hinahanap ko, ang pagtanggap sa iyo bilang aking disipulo ay nagpapahalaga sa pagpunta ko sa Alliance Star System. Ngumiti ang babae ngunit hindi nagsalita. Gayunpaman, ang kanyang tingin sa Star System sa likod niya ay naging mas komplikado. Ang matandang lalaki ay bumawi ng kanyang tingin. Ang babaeng nasa harap niya ay isang taong nakilala niya ng magkataon ilang daang taon na ang nakalipas. Agad niyang nakilala na siya ay nagsasanay sa 1000 Illusion Ruthless Domain at patungo sa 10,000 Illusion Heavenly Demon Domain. Ang natuklasang ito ay labis na nagpagulat sa kanya. Ang Ruthless Domain ay hindi exclusive sa isang star system, at maraming paraan ng pagsasanay dito. Ang susi ay ang pag-unawa sa puso. Ngunit ang isang tao na makararating sa 1000 Illusion Stage ng mag-isa ay bihira, ngunit hindi ito nakakagulat. Ang dahilan kung bakit tinanggap siya ng matandang lalaki bilang disipulo ay ang malabong senyales na siya ay patungo sa 10,000 Illusion Stage. Siya ay ang pinuno ng elder ng pamilya Hoan sa planetang 1000 Illusion, ang pangunahing planeta sa Northern Domain ng All Heaven Star System. Nakakita na siya ng maraming junior sa pamilya, at maliban sa ilang tao, wala sa kanila ang makakaharap sa kanyang talento. Kahit na sa mga limitadong tao, hindi pa rin sila kasing husay niya pagdating sa potensyal. Ito ang dahilan kung bakit agad na nagpa siya ang matandang lalaki na tanggapin ang babaeng ito bilang kanyang disipulo. Pagkatapos ng ilang daang taon ng pagsasama, lalo pa niyang minahal ang kanyang disipulo. Pati na rin iniwan na niya ang paghahanap ng heaven-defying deed upang dalhin siya pabalik sa All Heaven Star System. Kabanata 662. Pagkana ng Jade. Sistema ng mga bituin ng All Heaven, Planeta Ranyon. Sa paglitaw ni Wang Lin, 3 makapangyarihang Divine Sense ang mabilis na dumaan. Pagdating nila, biglang nawala si Wang Lin at hindi nagbigay ng anumang aura. Dalawa sa mga Divine Sense na iyon ay tila nag-aalangan sa isa't isa, kaya't pagkatapos nilang hanapin ang paligid, umatras sila. Tanging ang isa pang Divine Sense ang masamang si Miss Saturday sa buong planeta. Pagkatapos hindi makakita ng anuman, nagbugay ito ng malamig na hinga at pagkatapos ay nawala. Ang malamig na hinga ng taong ito ay kumalat sa buong planeta at pumasok din sa mga tainga ni Wang Lin. Lumabas ang itsura ni Wang Lin sa isang kapatagan sa hilagang bahagi ng planeta. Tumingala siya sa langit at naisip, isang mid-stage ascendant at 2 early-stage ascendant cultivators. Kawili-wili ang sistema ng mga bituin ng All Heaven na ito. Napakabigat ng espiritual na enerhiya, ngunit ang planetang ito ng pagsasanay ay may 3 kapangyarihan lamang, at bawat kapangyarihan ay may isang ascendant cultivator. Kung ang planetang Ranyo na ito ay nasa Cultivation Alliance, malamang ay ninakaw na ito, o kinuha ng isang matandang halimaw na nasa ikalawang hakbang, o isang rank 6 na bansa ng pagsasanay ang lumipat dito. Walang paraan na ang isang planetang tulad nito ay may 3 ascendant cultivators lamang sa Alliance Star System. Habang nag-iisip si Wang Lin, nagsimulang hamina ang kanyang aura. Sa isang kisap mata, nawala ang kanyang ascendant aura at tanging ang aura ng isang core formation cultivator na lamang ang natira. Ang pagsasanay ni Wang Lin ay nasa early stage ng ascendant at ang kanyang pinagmulan ng kaluluwa ay kakaiba. Maliban na lamang kung may isang tao na may mas mataas na level ng pagsasanay kaysa sa kanya na malapit, imposibleng makita siya ng isang simpleng divine sense. Siyempre, hindi ito ang kaso para sa mga matandang halimaw na nasa ikalawang hakbang. Hindi nila ako makita kung magtatago ako dito. Kahit na ang All-Seer at ang iba pa ay habulin ako hanggang sa sistema ng mga bituin ng All Heaven, hindi nila akalain na magtatago ako sa isang planetang pangpagsasanay tulad nito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at unti-unting nawala ng kalupitan. Kahit na malinaw pa rin ang kanyang mga mata, ang nakakasilaw na kinang ay ganap na nawala. Sa ekspresyon ng mga 4 na maliliit na nilalang na iyon, ang planeta Donglin ay sobrang lakas. Hanggang hindi pa ako sapat na malakas, hindi ko pwedeng puntahan doon. Nagpakita si Wang Lin ng isang ngiti. Isang banayad na simoy ng hangin ang dumaan at agad na nawala ang lahat ng malamig sa kanyang mukha. Kinuha niya ang isang ordinaryong espada at lumipad patungo dito. Habang lumilipad siya, ang kanyang hitsura ay unti-unting nagbago. Hindi nagtagal, ang buong hitsura niya ay ganap ng nagbago. Sa sandaling ito, kahit ang mga pamilyar sa kanya ay hindi siya makikilala. Halos lahat ng mataas na level ng cultivators ay bihasa sa ganitong klase ng spell para sa pagbabago ng hitsura. Gayunpaman, para sa mataas na level ng cultivators, ang spell na ito ay may maraming kahinaan. Kailangan lamang ng isang mataas na level ng cultivator na mag-focus ng kaunti upang makakita ng ilang mga pahiwatig, at kapag nakaharap sa mga tao na may vision spells, madali nilang makikita ang spell. Ngunit iba si Wang Lin. Hindi siya ang naggamit ng spell.
Ito ay isinagawa ng Celestial Guard na nakatago sa kanyang anino. Hindi maraming tao ang makakakita dito. Pagkatapos ng maikling oras ng paglipad, isang lungsod ang lumitaw sa harap niya. Ang lungsod ay napapalibutan ng mga pader na gawa sa malalaking asul na bato at naglalabas ng isang makapangyarihang kabigonin. Sa ibabaw ng gate ay may dalawang malalaking karakter. Pamilya Son. Inilagay ni Wang Lin ang flying sword sa labas ng lungsod at lumapag. Inalis niya ang alikabok sa kanyang kasuotan at kalmadong naglakad patungo sa lungsod. Marahil dahil napansin nila na nasa late stage ng core formation lamang siya, hindi masyadong mahigpit ang mga gwardya ng lungsod sa inspection. Sinabi lamang nila sa kanya na may mga cave ng pagsasanay na espesyal na inihanda para sa mga banyagang cultivators. Nagbayad si Wang Lin ng mga spirit stones para sa pansamantalang paninirahan at nakatanggap ng isang token. Pagkatapos ay pumasok siya sa lungsod na kontrolado ng pamilya Son. Maraming mga mortal sa lungsod, ngunit marami ding mga cultivator. Ang lahat ng uri ng mga tindahan na puno ng mga bagay na karaniwang kailangan ng mga cultivator ay nakahanay sa gilid ng kalsada. Siyempre, may mga tindahan din para sa mga mortal. Hindi naramdaman ni Wang Lin ang anumang hindi komportable habang naglalakad sa kalsada. Para siyang isang tao mula sa lungsod na ito. Dahil nagpasya siyang manatili dito, maghahanap siya ng lugar na pwedeng tirhan. Pagkapasok sa hilagang bahagi ng lungsod, agad na naramdaman ni Wang Lin ang katahimikan at makapal na espiritual na enerhiya na bumabalot sa lugar na ito. Maraming mga nag-iisang bahay ang may mga pag-aalalay na nagbabantay sa mga ito. May isang restriction sa pasukan na pumipigil sa mga mortal na pumasok. Mayroon ding isang 300 talampakang bato na may 7 o 8 itim na token na nakabitin dito. May isang batang lalaki mula sa Nascent Soul na nakaupo sa ilalim ng bato. Nakapikit ang kanyang mga mata at may stream ng mainit na hangin na lumalabas mula sa kanyang ilong. Tumayo si Wang Lin sa labas ng pasukan at tiningnan ito. Ang restriction ay napakasimple sa kanyang mata. Hindi niya na kailangang sirain ito at basta na lang siyang pumasok ng walang anumang reaksyon mula sa restriction. Habang tinitingnan ng restriction, binuksan ng batang lalaki sa ilalim ng bato ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Wang Lin at nagsabi, may 8 lamang na bukas na mga kwarto. Alin ang nais mo? Nananatiling walang emosyon ang mukha ni Wang Lin habang kalmado niyang tinanong, may pagkakaiba ba sila? Nagpakita ng hindi pagkakaintindi ang batang lalaki at nagsabi, ang mga kwarto sa taas ay nagkakahalaga ng 1,000 mataas na kalidad na spirit stones at ang mga kwarto sa ibaba ay 100. Nag-isip sandali si Wang Lin bago kumuha ng 100 spirit stones at inilagay ito. Nagpakita ng isang anyo ng paghamak ang batang lalaki at hinampas ang kanyang manggas at kinuha ang spirit stones. Kumuha siya ng isang token mula sa bato, inihagis ito kay Wang Lin, at nagsabi, ang ikalimang bahay mula sa kanlurang bahagi, pumunta ka. Pagkatapos nito, ipinikit ng batang lalaki ang kanyang mga mata at nag-focus muli sa kanyang pagsasanay. Kinuha ni Wang Lin ang token at tiningnan ito. May 2 restrictions sa token at isa sa mga ito ay para makapasok sa pasukan. Ibinaba ni Wang Lin ang kanyang mata, inilagay ang token at pumasok. Sa sandaling pumasok siya, binuksan ng batang lalaki ang kanyang mga mata at pabulong na nagsalita ng may paghamak, isa na namang banyagang cultivator na gustong manghiram ng espiritual na enerhiya mula sa pamilya Son upang makabuo ng kanilang Nascent Soul. Paano magiging madali ang pagbubuo ng Nascent Soul? Ang talento ng taong ito ay medyo average. Malamang ay dahil sa mga pills kaya siya nakarating sa core formation stage. Narinig ni Wang Lin ang mga salita ng batang lalaki. Tumingin siya at tiningnan siya bago muling naglakad patuloy. Hindi nagtagal, nakarating siya sa ikalimang bahay mula sa kanlurang bahagi. Ang bahay ay mukhang simple, ngunit puno ng espiritual na enerhiya. Matapos silipin ang paligid ng kwarto, nasiyahan si Wang Lin. May isang kama lamang at isang meditation mat. Mayroon ding pill furnace at isang semi-enclosed na silid na may pinto para sa pagsasanay. Bagamat maliit, ito ay napakaganda. Sa labas ng kwarto, bahagyang inihagis ni Wang Lin ang kanyang kamay at pinahusay ang mga restriction sa bahay. Ginawa nitong 10 beses na mas malakas ang mga restrictions kaysa dati. Naupo siya sa lotus position sa loob ng kwarto at huminga ng malalim sa makapal na espiritual na enerhiya. Ang kanyang mukha ay relax nang punuin ng espiritual na enerhiya ang kanyang katawan. Sandali lamang, nagbuga si Wang Lin ng isang hininga at nagpakita ng isang senyales ng pagsisisi. Matagal ko nang hindi nagsasanay ang espiritual na enerhiya. Sayang, kahit gaano pa karami ang espiritual na enerhiya, hindi nito tataas ang aking cultivation level. Karamihan sa mga celestial jade sa bag ni Wang Lin ay nauubos nang siya ay mag-breakthrough sa ascendant stage. Hindi na sapat ang natira para sa araw-araw na pagsasanay. May 5 patak ng celestial liquid na natira. Ang 4 na patak na ininom ko nung nasa ilalim ng epekto ng celestial ascension fruit ay nagbigay sa aking katawan ng walang katapusang celestial spiritual energy, ngunit hindi ito magtatagal.
Sa loob ng ilang taon, mauubos ang celestial liquid sa aking katawan at hindi ko na mararamdaman ang walang katapusang celestial spiritual energy. Gayun din, isang patak ng celestial liquid ang nagbigay daan para makapasok ako sa ascendant stage, ngunit ang dami ng celestial spiritual energy na kailangan pagkatapos ay mas mataas. Ang paggamit ng ilan ngayon ay hindi magbibigay ng parehong epekto tulad dati. Mas mainam na itabi ito para sa oras na ako'y nasugatan o kailangan ng walang katapusang celestial spiritual energy sa isang maikling panahon. Kaya ang unang bagay na kailangan kong gawin ay makakuha ng sapat na celestial jades para sa aking araw-araw na pagsasanay. Dahil sa pagdapo ng gabi, naging madilim ang paligid at ang kwarto ay naging madilim din. Inihagis ni Wang Lin ang kanyang kamay at agad na nagliyab ang candlestick na may malakas na apoy. Ang buong bahay ay napuno ng liwanag mula sa kandila. May isang asul na perlas na kasing laki ng kamao sa kisame. Ang usok mula sa kandila ay tumaas at inabsorb ng perlas. Hindi nagtagal, napuno ang perlas ng usok at nagsimulang magningning. Ang phenomenon na ito ay nagbigay ng interes kay Wang Lin. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kahangahangang disenyo. Tiningnan niya ang asul na perlas na kasing ningning ng buwan. Matapos ang kalahating oras ng insenso, ang perlas ay kumislap ng maliwanag at isang asul na liwanag ang bumagsak. Malambot ito, ngunit pinatay nito ang kandila. Ang perlas na lang ang nagbigay liwanag sa kwarto. May 3 restrictions sa loob ng perlas. Ang 3 ay nag-iipon ng usok, pinapalitan ng usok sa init, at ginagamit ang init upang magbigay liwanag. Sa bagay na ito, mas magaling ang sistema ng mga bituin ng All Heaven. Isang mahina na amoy ng sandalwood ang nanggaling sa perlas. Ang maliit na bagay na ito ay nagpapakalma sa puso ng mga tao. Ang pangatlong formation ay ang amoy ng sandalwood. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Hindi lamang walang lason ang amoy na ito, kundi nakakatulong pa sa pagpapabilis ng pagsasanay ng isang cultivator. Isa itong bihirang alchemy material. Habang nakaupo sa kwarto, ganap na tahimik ang paligid. Si Wang Lin ay nag-isip ng matagal at bigla isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, pinawi niya ang ideya. Ang pagnanakaw ay hindi angkop sa akin, at pagkatapos ng lahat, ang dami ng celestial jades na kailangan ko ay tanging mga ascendant cultivators lamang ang mayroong ganun. Siguro may sapat ang ilan sa mga malalaking pamilya dito. Ngunit kung gagawin ko ito, kailangan ko pang umalis sa planetang Ranyun at pumunta sa ibang lugar. Kaya hindi magandang plano yun. Matapos mag-isip ng sandali, inangat ni Wang Lin ang kanyang ulo at nagdesisyon. Hinaplos niya ang kanyang bag at lumabas ang mga materyales para sa refining. Nagbuga siya ng isang bibig ng origin energy at pinalibutan ng mga materyales. Mabilis na natunaw ang mga materyales at nabuo ang 3 modes alinsunod sa divine sense ni Wang Lin. Isang flying sword, isang bronze mirror, at isang hairpin. Bumuo ng isang seal ang kamay ni Wang Lin at maraming restrictions ang damapo sa mga ito. Dahan-dahan, nagsimulang maglabas ng pressure ang 3 treasures. Dahil sila ay pinino ng origin soul ni Wang Lin, paminsang may mga kidlat na dumadapo sa kanila. Matapos maglagay ng mga restrictions, nag-isip si Wang Lin ng ilang sandali, naaalala ang cultivator na nasa Suzaku na may dumi ng oras. Sa kanyang kasalukuyang cultivation level at dahil may sarili siyang Dao, magaling na niyang naiimita ito. Sa isang paggalaw ng kanyang kanang kamay, nahulog ang bronze mirror at pumasok ang time domain dito. Pagkatapos naaalala ni Wang Lin muli. Ang pagkakataong ito ay ang domain ng Thousand Illusion Ruthless ni Liu Mei. Walang katapusang illusions ang dumaan sa kanyang isipan hanggang sa tuluyan itong naging isang sinag ng liwanag na pumasok sa hairpin. Para sa flying sword, hindi naglagay si Wang Lin ng domain dito. Naglagay siya ng teleporting imprint sa espada. Kabanata 663. Sun Lao. Matapos itaas ang kanyang kanang kamay, kumislap ang 3 mahikal na yaman at damapo sa palad ni Wang Lin. Dahan-dahan itong umikot habang naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Napakaganda ng mga ito. Ang kalidad ng mga yaman na ito ay hindi may kukumpara sa tunay na mga celestial na yaman, hindi nga pati sa mga mababang uri. Ngunit maaaring gamitin ang celestial energy upang buhayin ang domain at mga spell na naiwan sa mga ito. Kahit walang celestial spiritual energy, maaaring buhayin ng mga cultivator na nasa ilalim ng soul transformation stage ang mga yaman gamit ang kanilang spiritual energy, ngunit magiging mahina ang kapangyarihan nito. Bumulong si Wang Lin, pseudo-celestial treasures. Ito ang pinakamataas na kalidad ng magic treasures na kaya niyang gawin. Sa katunayan, may kabaturan lang si Wang Lin tungkol sa pagpapanday ng mga yaman. Karamihan ng kanyang kaalaman ay mula sa jade mula sa bansa ng Haofen sa Suzaku. Karaniwan, hindi niya kayang lumikha ng mga ganitong uri ng yaman. Ngunit may sarili siyang Dao at nakarating siya sa ascendant stage, at ang pinakamahalaga, ay ang kanyang kakayahan sa pagkontrol ng mga restriction. Hinugot ni Wang Lin ang kanyang tingin mula sa 3 yaman. Hindi siya nasiyahan sa mga ito.
Matapos mag-isip sandali, kinuha niya ang bronze mirror at nagsimulang magdeduce ng mga restriction. Kung mabibigyan ko ang yaman na ito ng epekto ng inheritance, tiyak tataas ang halaga nito. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ipagpatuloy ang deduksyon. Ang karaniwang yaman ay nagpapahintulot lamang sa gumagamit na i-imprinta ang kanilang divine sense upang magamit ito ng malaya. Ngunit kapag ito ay ninakaw, ang bagong may-ari ay kailangan lamang burahin ng divine sense na iyon at magiging kanila ito. Tanging mga inheritance treasures ang nangangailangan hindi lamang ng divine sense imprint kundi pati na rin ng isang espesyal na paraan ng pagkontrol. Kaya kahit na makuha ito ng iba, hindi nila magagamit. Kaya naman, ang mga magical treasures na may inheritance ay mataas ang halaga kumpara sa mga yaman ng parehong antas. Ang Billion Soul Flag at Godslayer War Chariot ni Wang Lin ay ganitong uri ng yaman. Isinara niya ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip tungkol sa mga lihim ng inheritance. Ngunit tanging ang mga Grandmaster sa pagpapanday ng yaman ang may mga pamamaraan upang mag-refine ng mga yaman ng inheritance. Ang mga pamamaraang ito ay hindi madaling ipamahagi, at bihirang mag-refine ng mga ganitong yaman. Kaya nga't bihira ang mga inheritance treasures. Hindi nagtagal, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Kumunot ang kanyang noo at bamulong, inheritance. Hindi ko ito makita. Siguro mali ang iniisip ko. Hindi ko kailangang alamin kung paano gagawin itong mga ilangan ng inheritance, kundi ilalagay ko na lang ang isang restriction dito. Pagkatapos ay ibebenta ko ang jade para pakawalan ang restriction pati na rin ang yaman. Sa ganitong paraan, kahit hindi ito may inheritance, magkakaroon ito ng parehong epekto. Nagniningning ang mga mata ni Wang Lin. Ang susi sa pseudo-inheritance na ito ay ang lakas ng restriction. Kung ang restriction ay malakas na wala ni isang makakabutas dito, kahit hindi ito may tunay na inheritance, magkakaroon ito ng parehong epekto ng isang tunay na inheritance treasure. Mga deduksyon ng restriction ang dumaan sa mga mata ni Wang Lin. Ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng isang seal at naglagay ng restriction sa salamin. Pagkatapos, hindi tumigil ang kanyang kaliwang kamay at nagpatuloy sa paglalagay ng mga restriction sa salamin. Ang mga restriction na ito ay nagtaglay ng isang komplikadong itim na rune. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tiningnan ni Wang Lin ang paligid ng kwarto hanggang sa tumigil ang kanyang mata sa isang kandila. Tinuro niya ang kandila gamit ang kaliwang kamay at agad itong umalab. Nang ang usok ay malapit ng sumusunang bead sa kisame, huli niyang nahuli ang usok at ipinatong ito sa rune. Ang simbolo ay agad na nagsimulang matuno at naging isang kakaibang strand ng usok bago pumasok sa bronze mirror. Pagkatapos, tinignan ni Wang Lin ang kanyang bag ng mga gamit, kumuha ng isang jade, at iniwan ang paraan upang basagin ang restriction sa loob ng jade. Matapos ilagay ang bronze mirror, hindi inilagay ni Wang Lin ang pseudo-inheritance restriction sa natitirang dalawang magical treasures. Sa labas, unti-unting umiilaw ang araw. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-ensayo. Ang araw ay tumakip sa langit at unti-unting pinalaganap ang dilim. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, tumayo, at binuksan ang pinto. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang katawan at agad na nagdulot ng mainit na pakiramdam sa kanyang isipan. Ang espiritual na enerhiya sa paligid niya ay napakadense ngayon, kaya agad niyang naramdaman na maliwanag ang kanyang isipan. Isang kalmadong pakiramdam ang pumuno sa kanyang puso. Ang katawan ni Wang Lin ay kumilos at nagsimulang maglakad. Habang dumadaan sa exit, ang binatang nakaupo sa ilalim ng bato ay patuloy na nag-eensayo upang ma-absorb ang lahat ng essence ng langit at lupa. Hindi hanggang ang imahe ni Wang Lin ay lumayo na, binuksan ng kabataan ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang konting pag-alingaw-ngaw ng contempt. Aling mga foreign cultivators ba ang hindi buong araw nag-eensayo at nag-a-absorb ng lahat ng espiritual na enerhiya na maaari nilang makuha? Kahit na ordinaryo ang talent ng taong ito, maaari itong matutunan sa pamamagitan ng sipag, ngunit siya ay tumigil sa pag-eensayo sa umaga kapag pinakadens ang espiritual na enerhiya. Sigurado akong hindi niya kayang bumuo ng kanyang nascent soul. Ang binata ay ibinawi ang kanyang mga mata at muling nagsimula mag-ensayo. Ang kanyang bilis ay naging mas mabilis, na parabang ang espiritual na enerhiya na kanyang inaabsorb ay kinuha mula sa ibang tao. Nang dumating si Wang Lin kahapon, nakita niyang may isang libreng pamilihan sa kanlurang bahagi ng lungsod. Maraming mga nagmamagaling na nag-aalok ng mga mahika at materyales doon. Wala masyadong mga cultivator na nasa nascent soul na antas doon, kaya hindi ito ang pinakamahusay na lugar na puntahan. Isinagawa ni Wang Lin ang ilang mga pagninilay bago tignan ng binata sa ilalim ng bato at maglakad papunta dito. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang mga kamay at sinabi, sa magaan na tono, kaibigang cultivator, nais ko sanang malaman kung may lugar ba sa lungsod na nag-aalok ng mga mataas na ranggong mga gamit. Bumangon ang mata ng binata. Bukod sa paghamak sa kanyang mga mata, may kaunting iritasyon din siya ng malamig na sinabi, ang Wool Treasure Pavilion sa silangang bahagi ng lungsod. Matapos nito, hindi na niya tinitigin si Wang Lin. Ngumiti si Wang Lin ng bahagya at umalis. Ang binata ay ngumisi.
Isa lang siyang maliit na cultivator ng core formation at nais niyang makipagpalitan ng mga mataas na ranggong mohikang gamit. Tiyak na wala siyang karapatang makapasok sa pavilion. Paglabas ni Wang Lin mula sa hilagang bahagi ng lungsod, naglakad siya ng walang pagmamadali papunta sa silangang bahagi. Hindi gaanong marami ang mga mortal dito, karamihan ay mga cultivator. Ang mga tindahan dito ay may mas nakakapresyong atmosfera na nagmumula sa magkabilang panig ng kalsada. Mayroon ding ilang tindahan, marahil dahil sa mga kaugalian dito, na may malalaking espiritual na bato sa harap. Hindi ito mga pinong espiritual na bato, kaya't napanatili nila ang kanilang orihinal na mga anyo at naglalabas ng makapal na espiritual na enerhiya. Ipinakita ni Wang Lin ang interes sa kanyang mga mata. Ang mga ganitong uri ng pagtatanghal ay talagang nagpapakita ng kapangyarihan ng mga tindahang ito. Dapat tandaan na ang mga ordinaryong cultivator ay hindi maaaring maghukay ng mga espiritual na bato tulad nito mula sa mga veins ng espiritu. Ang mga sukat ng mga espiritual na bato ay may kaugnayan din sa mga tindahan. Ang ilan sa mga espiritual na bato sa labas ng mga tindahan ay may taas na 20 talampakan. Ang presensya ng bawat espiritual na bato ay nagdudulot ng isang pakiramdam ng presyon. Mayroon ding isang tindahan na may mga mataas na kalidad na espiritual na bato sa labas. Ang natuklasang ito ay agad na nagbigay interes kay Wang Lin sa tindahang iyon. Maingat niyang tiningnan ang tindahan. Ang tindahang ito ay hindi malaki at may 2 palapag lamang. Bagamat hindi ito kasing kahanga-hanga ng mga nakapaligid na tindahan, ito ay napaka-elegante. May isang malaking plaka na may mga fancy na nakasulat na karakter, Green Bamboo Pavilion. Hindi pumasok si Wang Lin. Iniwasan niya ang kanyang mga mata at nagpatuloy maglakad. Sa silangang dulo ng lungsod, may isang malaking pavilion. Hindi lamang isang espiritual na bato ang nasa labas ng gusaling ito, may 8 bato. Ang 8 mataas na kalidad na espiritual na bato ay 30 talampakan ng taas at parang inilagay sa isang formation. Nagbibigay ito ng mga alon ng espiritual na presyon. Ang pavilion na ito ay parang nag-fuse sa mga nakapaligid dito. Pagtingin mo pa lang, tila may konting ilusyon. May mahahabang piraso ng espiritual na bato na may 3 nakaukit na mga salita, Whole Treasure Pavilion. Isang presyon ang kumakalat mula dito. May nakatagong layer ng mga restriction na pumipigil sa divine sense mula sa pagsilip sa loob. Hindi pinilit ni Wang Lin na gumamit ng divine sense dahil hindi siya gaanong interesado sa Whole Treasure Pavilion. Pumasok si Wang Lin ngunit agad na nagkunot ang kanyang noo. Nakita niyang isang kalagitnaang taong lalabas mula sa pavilion at hamarang sa kanyang daraanan. Ininspeksyon nito si Wang Lin at kalmado itong nagtanong, hindi ba alam ng kaibigang cultivator ang mga patakaran ng aming Whole Treasure Pavilion? Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral habang kalmado niyang sinabi, oh. Ano po kaya ang mga patakaran? Ang kalagitnaang lalaki ay labis na nagulat sa kalmadong ekspresyon ni Wang Lin. Marami na siyang nakita na cultivators at bukod sa mga matatandang halimaw, kaunti lamang ang cultivators na kayang magpakita ng ganitong kalmado sa ilalim ng presyon ng pavilion. May 2 patakaran para makapasok at 1 patakaran para makalabas sa aming Whole Treasure Pavilion. Ang mga nasa ilalim ng nascent soul na antas ay hindi makakapasok. Ang mga walang 100,000 mataas na kalidad na espiritual na bato ay hindi makakapasok. Ang mga hindi makikipagkalakalan ay hindi makakalabas. Bahagyang nagkunot ang noo ni Wang Lin. Nakita ng kalagitnaang lalaki ang ekspresyon ni Wang Lin at biglang naisip ang isang bagay. Nagtanong siya, mayroon po bang 100,000 espiritual na bato ang kaibigang cultivator? Wala masyadong espiritual na bato si Wang Lin sa kanyang bag ng pag-iingat. Sa katunayan, nang umabot siya sa soul transformation na antas, mas ginagamit niya ang mga celestial jades. Ngumiti ang kalagitnaang lalaki. Ang kaibigang cultivator ay hindi nakakatugon sa mga kinakailangang kondisyon para makapasok. Kahit pumasok ka, baka hindi mo pa rin matugunan ang kondisyon para makalabas. Pwede po bang bumalik? Tatanggapin po ba ninyo ang gamit na ito? Tahimik ang mga mata ni Wang Lin habang tinitingnan ng kalagitnaang lalaki. Hinampis niya ang kanyang bag ng pag-iingat at lumitaw ang lumilipad na espada na kanyang pinareserba. Tiningnan ng kalagitnaang lalaki ang lumilipad na espada at ipinakita ang bahagyang paghamak. Agad niyang napansin na ang lumilipad na espada ay pinindi sa isang napakapayak na paraan at wala itong espesyal na katangian. Maging ang liwanag ng espada ay napakamaputla. Hindi na niya kailangang gamitin ang kanyang divine sense at agad niyang napansin sa pamamagitan ng kanyang mga mata na ang lumilipad na espada ay napakamahinang kalidad. Marahil hindi pa ito isang mababang kalidad na mahikang gamit. Siya ay responsable sa pag-verify para sa Whole Treasure Pavilion ng maraming taon, kaya't ang kanyang mga mata ay napakatalas. Marami na siyang nakita ng mga cultivators na may mababang antas ng cultivation na nagtatangkang magbenta ng mga gamit na akala nila ay magaganda. Sa kanyang isipan, si Wang Lin ay isa sa mga taong iyon. Ang lumilipad na espada ay may mga kakayahan, ngunit hindi interesado ang kalagitnaang lalaki.
Ngumiti siya at umiling. Hindi namin ito tatanggapin. Pwede po bang umalis na kayo? Tiningnan ni Wang Lin ng malamig ang kalagitnaang lalaki bago siya tumalikod at umalis. Nang ang tingin ni Wang Lin ay tumama sa mga mata ng kalagitnaang lalaki, parang isang malamig na tubig ang damaloy sa kanyang katawan at siya'y napaatras. Ang tingin ni Wang Lin ay parang yelong nasa 10,000 taon na, at pinaparamdam nitong nanlalamig ang kanyang nascent soul at halos mag-collapse. Natakot, ang lalaki ay naglakad ng ilang hakbang pabalik at naging napakaputla ang kanyang ekspresyon. Tinitingnan niya si Wang Lin na umaalis, at wala siyang nasabi. Sa kanyang puso, may kakaibang pakiramdam siya tungkol sa lumilipad na espada. Sa puntong iyon, isang sinaunang boses ang narinig mula sa loob ng pavilion. Lu Feng, anong nangyari? Agad na lumingon ang kalagitnaang lalaki at nagsabi, Elder Son, kanina lang may isang cultivator na dumaan at nagbenta ng isang mahiwagang kayamanan. Lumabas ang isang matandang lalaki mula sa pavilion. Siya ay may baluktot na likod at mukhang napakaluma. Ang kanyang mukha ay puno ng mga bakas ng panahon at ang kanyang mga mata ay malabong tingnan. Tiningnan niya ang kalagitnaang lalaki at kalmado itong nagtanong, anong klaseng kayamanan? Kabanata 664. Nakaligtaan. Ang kalmadong kalagayan ng kalalakihang may gitnang edad ay nagsabi ng may paggalang, ito ay isang lumilipad na espada. Tinignan ko ito at nakita kong napaka-ordinaryo. Baka mayroon talaga itong espesyal na katangian, ngunit hindi ko ito pinaniniwalaan na malakas. Ang ganitong uri ng yaman ay hindi umaabot sa mga pamantayan ng aming pavilion. Hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang hindi paggalang sa matandang tao. Bagamat ang matandang tao ay nasa maagang yugto ng soul formation, may mataas siyang katayuan sa pavilion. Ang kalalakihang may gitnang edad ay bahagyang alam na ang matandang tao ay minsang umabot sa kalagitnaang yugto ng soul transformation, ngunit dahil sa mga sugat niya, bumagsak ang kanyang pagkatalino sa yugto ng soul formation. Tumingin ang matandang tao sa unti-unting nawawala na anyo ni Wang Lin. May kaunting pagdududa sa kanyang mga mata, ngunit mabilis din niyang nilingan ang kanyang ulo at pumasok muli sa Whole Treasure Pavilion. Parang pamilyar ang taong iyon. Ang matandang tao ay tila labis na pagod. Nang bumalik siya sa loob ng gusali, umupo siya sa isang rocking chair sa kanto. Hinaplos niya ang kanyang dibdib at bamulong ng buntong hininga habang tahimik na nakatingin sa sahig. Umalis si Wang Lin sa Whole Treasure Pavilion at naglakad patungong elegante at green bamboo pavilion. Bagamat hindi malaki ang pavilion na ito, mayroon itong pakiramdam ng karangyan. Pagpasok ni Wang Lin, tiningnan niya ang paligid at nakita ang mga kahoy na estan sa mga pader. May maliit na kahon sa bawat estan, at ang loob ng bawat kahon ay may dilaw na seda. Lahat ng klase ng mga yaman, gamot, at iba pang bagay ay nakalagay doon. May isang batang iskolar na nakaupo sa loob ng pavilion. Hawak niya ang isang sinaunang aklat at tila abalang nagbabasa. Nang mapansin ng batang lalaki si Wang Lin na pumasok, inilapag niya ang aklat, tumayo, at ngumiti. Bagamat hindi malaki ang aming tindahan, may mga koleksyon kami ng mga yaman. Ano po ba ang nais ng kaibigan? Ang pagpapakita ng batang lalaki ng kanyang pagkatao ay hindi tulad ng pagpapakita ng kabangisan ng tao mula sa Whole Treasure Pavilion. Sa halip, mas magaan at mas masigasig ang kanyang pagbati. Ngumiti si Wang Lin ng bahagya. Hinampis niya ang kanyang bag ng pag-iimbak at lumabas ang lumilipad na espada. Tanong niya, tatanggap ba ang kaibigang magtangkilik ng espada na ito? Nang tiningnan ng batang lalaki ang espada, bahagya niyang pinutol ang kanyang kilay at nagbigay ng pilit na ngiti. Kaibigan, ang espadang ito. Nakalimutan ko, maaari ko bang suriin ang espada? Napakadali at masaya ng batang lalaki sa kanyang kilos. Ngumiti si Wang Lin at itinulak gamit ang kanyang kanang kamay. Dahan-daang lumipad ang lumilipad na espada patungo sa batang lalaki. Suriin ito gamit ang kanyang diwa at sinabi, napaka-ordinaryo ng espadang ito. Tila. Bumukas ang mga mata ng batang lalaki at tumaas ang kanyang ulo, mabilis na nagsalita, kaibigan, ang spell sa loob ng lumilipad na espada. Si Wang Lin ay ngumiti. Malalaman mo kapag sinubukan mo. Huminga ng malalim ang binata at pinigilan ang pagkabigla sa kanyang puso. Siniyasat niya ang loob ng lumilipad na espada gamit ang kanyang banal na pakiramdam at natagpuan ang isang spell sa loob nito. Hindi niya ito makita ng buo, ngunit ang presyon na dulot nito ay nagpagalaw sa kanyang nascent soul. Pinatakbo niya ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan at ipinasok ito sa lumilipad na espada. Nang tumama ang espiritual na enerhiya sa spell sa loob ng espada, agad na sumabog ang isang malakas na enerhiya ng espada. Kasabay nito, naramdaman ng binata na para siyang naging isa sa tubig. Nagningning ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Bagaman hindi pa na-activate ang spell sa espada, ang pagsasanib ng espiritual na enerhiya ay nag-uri na dito bilang isang panggit ng kalidad ng mahika na yaman. Hindi agad niya sinubukang i-activate ang spell, kundi inikot ang espada at itinuro ito sa malaking mataas na kalidad na espiritual na bato sa labas ng tindahan.
Ang espada ay pumutok ng isang sinag ng liwanag patungo sa espiritual na bato. Nang walang ingay, tumagos ang espada sa bato at bumalik. Magandang espada. Habang tinitingnan ng binata ang lumilipad na espada, makikita ang paghanga sa kanyang mga mata. Gayunpaman, may bahid ng panghihinayang sa mga ito. Ang antas ng pagsasanib na ito ay maituturing na panggit ng kalidad. Ang ganitong matinding espiritual na enerhiya ay maituturing na mataas na kalidad. Sayang lang at ang bilis nito ay hindi umaayon sa espada. Sayang, sayang. Habang nagsasalita siya, inactivate niya ang spell sa loob ng lumilipad na espada, at sa sandaling iyon, ang mga mata niya ay biglang lumaki. Pinanood niya ang lumilipad na espada na mawala sa kanyang harapan at muling magpakita ng 100 talampakan ng layo. Ano? Nanginginig ang katawan ng binata at agad siyang lumabas ng tindahan. Inilabas niya ang kanyang kanang kamay at ang lumilipad na espada ay agad na nag-teleport pabalik. Ang mga mata ng binata ay hindi na puno ng kaligayahan kundi ng pagkabigla. Huminga siya ng malamig na hangin at itinuro ulit ang espiritual na bato. Nag-teleport ang lumilipad na espada at tumagos sa bato. Ano, ito, ay teleportasyon. Nakanganga ang binata. Agad niyang tinawag ang lumilipad na espada pabalik at hinawakan ito sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay parang gulo ngayon. Karaniwan, imposibleng maglagay ng spell ng teleportasyon sa isang lumilipad na espada, dahil hindi kayang tiisin ng espada ang alitan ng teleportasyon. Gayun din, kung walang antas ng langit sa pagninilay, imposible itong lagyan ng spell na teleportasyon. Mas mahalaga pa, kahit na may pagninilay, maliban na lang kung may mga sobrang makapangyarihang pamamaraan at isang espesyal na domain, imposibleng magtagal ang spell ng teleportasyon. Ang domain ng buhay at kamatayan ni Wang Lin ang siyang nagbigay kakayahan sa teleportasyon ng lumilipad na espada na magtagal magpakailanman. Gayunpaman, kung masisira ang balanse, ang spell ay mag-e-expire pa rin. Hinawakan ng binata ang lumilipad na espada. Nagmamadali siyang pumasok sa tindahan habang tinitingnan si Wang Lin at agad na nagsabi, "Kaibigan sa pagninilay, nais ng tindahang ito ang espadang ito. Sapat na ba ang 10,000 mataas na kalidad na espiritual na bato?" Bahagyang kumunat ang noo ni Wang Lin. Masyadong mababa ang antas ng pagninilay ng binata sa harap niya. Gamit ang espiritual na enerhiya, nagagamit lang niya ang isang bahagi ng lakas nito. Nakita ng binata ang pagkakunot ng noo ni Wang Lin at nag-isip saglit. Pinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin at nagsabi, "Kaibigan sa pagninilay, maaari kong dagdagan ng 50,000 higit pang mataas na kalidad na espiritual na bato. Bagamat ang espadang ito ay isang top quality na espiritual na yaman, binigay ko na ang isang napakataas na presyo." Nagkunot ang noo ni Wang Lin at nagtanong, "May mga cultivator ba kayo na may soul transformation?" Nagulat ang binata. Nagpakita siya ng isang ekspresyon ng hindi pagkakasundo at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin, kaibigan sa pagninilay? Hindi ba't sapat ang antas ng aking pagninilay upang makita ang loob ng lumilipad na espada? Mayroon kaming mga singers na may soul transformation at dahil tinanong mo, magpapatawag ako ng isa." Inilabas ng binata ang kanyang bag of holding at isang jade ang lumipad. Matapos mag-iwan ng mensahe dito, itinapon niya ang jade at ito ay lumipad palabas ng tindahan. Matapos ipadala ang jade, tahimik na naupo ang binata sa upuan at nagsimulang maglaro sa lumilipad na espada sa kanyang kamay. Sa antas ng pagninilay ni Wang Lin, hindi siya mag-aabala sa isang cultivator na mababa ang ranggo. Nakamit na niya ang katayuan ng isang guro. Sa puntong ito, siya ay ngumiti at tiningnan ng mga mahika na yaman sa loob ng tindahan. Samantalang ang binata ay hindi kasing kalmado. Pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Wang Lin at nagpakita siya ng kaunting pagkabigla. Sa kanyang mga mata, bagamat ang cultivator na ito ay nasa late stage ng core formation, sa isang sandali, naramdaman niyang parang tinitingnan niya ang patriarka ng kanilang pamilya o mga elders. Ang kalmado at casual na ekspresyon ni Wang Lin ay hindi bagay sa isang cultivator na nasa core formation, ngunit ang taong ito ay tiyak na nasa late stage ng core formation. Iniisip niyang maaaring itinatago ni Wang Lin ang kanyang pagninilay, ngunit ang Green Bamboo Pavilion ay may mga formation na itinaguyod ng mga elders ng pamilya. Maliban na lang kung may nakarating sa ascendant stage, imposibleng itago. Hindi nagtagal, isang magaan na hangin ang pumasok mula sa labas. Pagkatapos mawala ang hangin, isang matandang lalaki ang pumasok sa pavilion. Ang unang tiningnan ng matandang lalaki ay ang lumilipad na espada sa kamay ng binata. Nang makita ang espada, kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Nang makita ng binata ang matandang lalaki, agad siyang tumayo at magalang na nagsabi, "Ang junior na si son mo ay bumabati sa elder." Malumanay na sumagot ang matandang lalaki at sinuri si Wang Lin. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon habang kalmado siyang nagtanong, "Ito ba ang tao na humiling ng pagsusuri sa isang magical na yaman?" Agad na tumanggo ang binata at magalang na ipinakita ang espada sa kanyang kamay.
Sa sandaling pumasok ang matandang lalaki, isang sulyap lamang si Wang Lin at tinanggal ang kanyang tingin. Ang matandang lalaki ay nasa late stage ng soul transformation. Bagamat hindi pa sa tuktok, malinaw na nasubukan na siya sa maraming mga pagsubok sa buhay at kamatayan, kaya ang kanyang isipan ay mas matibay kumpara sa mga 4 na batang nakatagpo niya. Hindi nagsayang ng oras ang matandang lalaki. Ipinatong niya ang kanang kamay at nahuli ang lumilipad na espada. Matapos niyang suriin ito gamit ang kanyang divine sense, ang kanyang kalmadong ekspresyon ay pinalitan ng pagkabigla. Elder, ang junior ay tiningnan ng yaman na ito. Nagsalita ang binata sa tabi ng matandang lalaki. Habang nagsasalita siya, biglaang nagbigay ang matandang lalaki ng isang sulyap na nagpilit sa binata na lunukan ng ikalawang kalahati ng pangungusap na iyon. Pinindot ng matandang lalaki ang lumilipad na espada gamit ang kanyang daliri. Naglabas ito ng isang malinis na himno ng espada na agad na umalangaw sa buong gusali. Ang tunog ay parang langit na musika at kaakit-akit sa pandinig. Puno ng mas malaking pagkabigla ang kanyang mga mata nang ipatong niya ang kanang kamay. Ang espada ay lumipad palabas at naglaho. Sa pagkakataong ito, nagteleport ito ng higit sa 500 kilometro ang layo. Sa susunod na sandali, ang espada ay nagpakita sa tabi ng matandang lalaki at umikot sa paligid niya. Ang espada ay nagbigay ng celestial spiritual energy, at ang matinding enerhiya ng espada ay parang isang nakabitin na pana. Ang mas mahalaga pa, may mga guhit ng kidlat na dumadaloy sa espada. Pinagmamasdan ng matandang lalaki ang mga kidlat at nagmuni-muni sandali. Itinaas niya ang kanyang daliri at hinawakan ang kidlat. Isang malinis na putok ang umalangaw sa buong silid, at ang ekspresyon ng matandang lalaki ay agad na naging mapatla at tumagilid siya ng ilang hakbang. Matagal bago siya nakabawi. Hindi lamang siya hindi nagpakita ng galit, ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Labis na nagulat ang binata matapos makita ang lahat ng ito. Natural niyang nakita na sa ilalim ng kontrol ng matandang lalaki, ang espadang ito ay may celestial spiritual energy. Celestial treasure. Ito ay isang celestial treasure. Napatulala ang binata. Hindi celestial treasure, kundi isang pseudo-celestial treasure. May mas mataas na spell ng teleportation na inukit dito, at dagdag pa rito, ang kidlat ang nagpapahalaga sa yaman. Kung wala ang kidlat, ang bagay na ito ay maituturing lamang na isang normal na pseudo-celestial treasure. Gayunpaman, ang kidlat na ito ay may malaking epekto. Hindi nagtangkang magtago ng anuman ang matandang lalaki. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Wang Lin. Dapat ito ay ibinigay sa iyo ng iyong pamilya. Sigurado ka bang nais mong ibenta ito? 3,000 celestial jades. Hindi sumagot si Wang Lin kundi nagbigay ng presyo. Ang mga mata ng matandang lalaki ay kumunot at masusing sinuri si Wang Lin. Wala nang salitang sinabi, ipinatong niya ang kanyang bag of holding at agad na lumitaw ang isang bundle ng celestial jade sa lupa. Ang masidhing celestial spiritual energy ay agad na pumuno sa buong Green Bamboo Pavilion. Hinampis ni Wang Lin ang kanyang manggas at inilagay ang mga celestial jade sa loob ng kanyang bag of holding. Tiningnan ng matandang lalaki si Wang Lin at nagtanong, may iba ka pang mga pseudo-celestial treasures? Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling neutral habang hinaplos niya ang kanyang bag of holding. Agad niyang inilabas ang isang tansong salamin at itinapon ito sa matandang lalaki. Nahulog ito sa kamay ng matandang lalaki at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon, mas malaki pa kaysa noong nakita niya ang lumilipad na espada. Nagsalita siya ng may kagalakan, Inheritance Pseudo-Celestial Treasure. Kabanata 665. Babala. Habang tinatitigan ng matandang lalaki ang pamamana ng Pseudo-Celestial Treasure, ang mga mata niya ay nagpakita ng isang lihim na bakas ng kasakiman. Isang maliit na ngiti na hindi ngiti ang dumaan sa mga mata ni Wang Lin. Hindi siya nagpanggap na magpanik o mag-arte sa kahit anong paraan. Siya ay nanatiling kalmado tulad ng dati. Hindi niya nais na magtangkang magnakaw ng celestial jades. Gayunpaman, kung nais ng matandang lalaki na nakawin siya, hindi ito magiging pagpatay para magnakaw ng yaman, kundi magiging tapat na pagtatanggol sa sarili. Dahil dito, kahit pumatay siya ng tao, magkakaroon siya ng moral na kalamangan. At dahil sa kanyang malakas na pagsasanay, walang sino man ang maglalakas loob na tawagin siyang mali sa planetang Ranyon. Pagkatapos ng 800 taon ng pagsasanay, hindi lang nakakuha si Wang Lin ng karunungan, natutunan din niyang makisalamuha sa mga masamang plano. Gayunpaman, bihira niyang ipinapakita ang kanyang masamang bahagi. Ngayon na binago niya ang kanyang itsura, kahit ang mga pamilyar sa kanya ay hindi matutukoy siya batay lang dito. Nagkaroon ng kaunting pag-aalinlangan sa mga mata ng matandang lalaki. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga siya ng malalim, at habang hawak ang bronze na salamin, tinanong niya, ilang celestial jades ang nais mo para dito? Kalmas na tinugon ni Wang Lin, 50,000. Nagkunot ang noo ng matandang lalaki. Bagamat kaya niyang kunin ang 50,000 celestial jades mula sa kanyang bag, halos isang siglo niyang pinaghirapan ang mga ito para sa hinaharap.
Nag-aalala siya na baka hindi siya magkakaroon ng sapat para makarating sa ascendant stage kung gagamitin niya ito ngayon. Habang nag-iisip, ibinaba niya ang kanyang ulo upang tingnan ang bronze na salamin at nag-alinlangan. Malaki ang tukso ng yaman na ito. Hindi may kakaila na ang isang soul transformation cultivator na may pamamana ng pseudo-celestial treasure ay may malaking kalamangan. Kung ang yaman ay malakas, makakalaban siya ng mga cultivators na nasa tuktok ng late-stage soul transformation. Hindi niya alam kung anong lakas ang taglay ng bronze na salamin, ngunit hanggat ito ay isang pamamana ng yaman, tiyak na hindi ito mahina. Hindi ito ibig sabihin na hindi niya naisip magnakaw upang makuha ang yaman, ngunit nang tiningnan niya ang kabataan, ang mga mata nito ay kalmado. Ngunit, ang pinakamahalaga ay kung ang kabataang ito ay may kakayahang maglabas ng dalawang ganitong uri ng magical treasures, malinaw na siya ay isang pangunahing kasapi ng isang cultivation family. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, kumuha ang matandang lalaki ng isang bag ng pag-iingat. Pagkatapos kunin ng 10,000 celestial jades, ibinato niya ang bag kay Wang Lin. Nahulog ito sa mga kamay ni Wang Lin. Matapos tiyakin ng kanyang divine sense na tama ang bilang, ibinato niya ang pamamana ng jade sa matandang lalaki. Agad na nahulog ang jade sa mga kamay ng matandang lalaki at tiningnan ito ng maigi. Ang mukha niya ay nagpakita ng kaligayahan bago mag-aatubili na nagtanong, mayroon ka pa? Tiningnan ni Wang Lin ang matandang lalaki at kinuha mula sa kanyang bag ng pag-iingat ang isang hairpin. Isa din itong pseudo-celestial treasure. May kaunting pagkadismaya sa mga mata ng matandang lalaki. Tumanggo siya kay Wang Lin bago umiwas at naglakad palabas ng Green Bamboo Pavilion. Bumili si Wang Lin ng ilang mga materyales mula sa tindahan bago umalis. Ang kabataan sa loob ng tindahan ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Habang naglalakad sa kalsada, ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense, at ang kanto ng kanyang bibig ay nagpakita ng isang ngiting mapanukso. Isang divine sense ang patuloy na nakatutok sa kanya. Bibigyan kita ng pagkakataon. Binago ni Wang Lin ang direksyon patungo sa isa sa mga pintuan ng lungsod. Umalis siya sa lungsod, kumuha ng isang flying sword, at dumaan diretso. Hindi mabilis ang kanyang bilis dahil pinanatili niya ang bilis ng isang core formation cultivator. Pagkatapos ng 5,000 kilometro, isang malaking ulap ng hamog ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang hamog na ito ay sobrang kakaiba, at bigla itong dumaan mula sa wala. Sa isang kisap mata, ang hamog ay naging isang kamay na sumugod patungo kay Wang Lin. Ang kamay ay nagbigay ng isang matinis na tunog. Ang pang-iinsulto sa mga mata ni Wang Lin ay naging mas malakas at ang mga mata niya ay kumidlat. Sa sandaling malapit na ang malaking kamay, inilag ni Wang Lin ang kanyang kamay. Isang malakas na alon ng celestial spiritual energy ang lumitaw nang inalag ni Wang Lin ang kanyang kamay. May malakas na tunog at agad na nawala ang malaking kamay. Maging ang hamog na nasa likod nito ay nabangga na parang baliw, at isang malupit na daing ang nagmula sa loob ng hamog. Hindi ka isang core formation cultivator. Nawala ang hamog at ipinakita ang isang payat na kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad. Bumuga siya ng dugo at nagsimulang kumilos ang kidlat sa kanyang katawan. Ang mukha ng kalalakihang ito ay puno ng takot at agad siyang umatras. May itim na kidlat na lumabas mula sa kanyang katawan. Malinaw na nag-activate siya ng isang spell. Kalmadong tiningnan ni Wang Lin ang kalalakihang ito at walang kaba na sinundan siya. Ang kalalakihang ito ay nasa kalagitnaan ng nascent soul stage. Kung nais ni Wang Lin siyang patayin, madali lang. Ang kalalakihang ito ay natatakot. Isang galaw lang ng kamay ni Wang Lin at sapat na para mawalan ng kontrol ang kanyang nascent soul. Kung hindi siya makakabalik sa pamilya sa maikling panahon, tiyak na mamatay siya. Labis siyang nagsisisi. Hindi niya sana sinunod ang utos ni Elder Son na magpasimula ng gulo sa taong ito para lang sa ilang spirit stones. Ang mas nakakakilabot pa sa kanya ay ang patuloy na pagsunod ni Wang Lin. Ang presyon ng buhay at kamatayan na ito ay halos nagpadapa sa kanya. Ilang libong kilometro na ang nakalipas sa isang saglit. Nang pumasok siya sa lungsod, ang mukha ng kalalakihang ito ay namutla. Ang karamihan sa kanyang nascent soul ay nawala na. Bumuga siya ng isa pang bibig ng dugo bago tumakbo patungo sa mansyon ng pamilya Son sa gitna ng lungsod. Pagdating dito, hindi na niya kayang pigilan ang pagkawasak ng kanyang nascent soul. Sumigaw siya gamit ang kanyang boses na parang nawala ng lakas, "Iligtas niyo ako." Parang ginamit niya ang natira niyang lakas, yumuko siya at tuluyang nahulog. Isang puting anino ang tumakbo patungo sa kanya. Isang lalaking nakaputi. Nang mahawakan niya ang kalalakihang ito, nagbago ang kanyang ekspresyon. Walang pag-aalinlangan, kumuha siya ng maraming gamot mula sa kanyang bag at ipinainom ito sa kalalakihang ito. Sa parehong oras, ilang mga tao mula sa mansyon ng pamilya Son ang lumabas at ilan pa ang lumipad pataas sa langit. Sa oras na ito, tahimik na dumating si Wang Lin. Maglakas loob kang sakta ng mga tao ng pamilya Son. Ang mga tao mula sa pamilya Son na lumabas ay nagtaas ng kanilang mga flying swords at sumugod kay Wang Lin.
Inilag ni Wang Lin ang kanyang mga manggas at lumikha ng isang malakas na hangin na agad naging bagyo. Hinampas ng bagyo ang lahat ng miyembro ng pamilya Son na nasa loob ng 1,000 talampakan at itinapon sila palabas. Lahat kayo, umatras. Isang sigaw mula sa loob ng bahay, at 3 matandang lalaki ang lumabas. Kabilang sa 3 ay si Elder Son na nakipagkalakalan kay Wang Lin. Sa oras na ito, ang ekspresyon ni Elder Son ay labis na malungkot. Ang nagsalita ay isang matandang lalaking may pulang mukha. Malamig niyang tinitigan si Wang Lin sa hangin at malamig na tinanong, "Anong pamilya ka nang galing? Alam mo ba na ang pagpasok sa bahay ng aking pamilya Son ay isang mabigat na krimen?" Ngumiti si Wang Lin, tinuro ang Elder Son na nasa tabi ng matandang lalaking may pulang mukha, at sinabi, "Dumaan ako para sa kanya." Ang ekspresyon ni Elder Son ay lalong naging madilim at sumigaw, "Maliit na bata, tapos na ang kasunduan ko sa iyo. Baka ikaw ay nagsisisi." Umi-NGO si Wang Lin. Tinuro niya ang kalagitnaan ng lalaki na nasa koma at ngumiti. "Nakakatuwa na in-intercept ako ng taong ito pagkatapos kong lumabas sa tindahan." Pagkatapos niyang matalo, tumakbo siya papunta dito. Naglabas ng malamig na utos si Elder Son, ngunit ang 2 matandang lalaki sa kanyang tabi ay nagkunwaring nag-isip. Naging simple ang bagay na ito para sa dalawa. Ipinagpalagay nila na ang matandang Son ay naging sakam sa mga bagay ng taong ito ngunit hindi kayang kumilos ng siya mismo, kaya nagpadala siya ng iba. Gayunpaman, si Son Moren ay isang elder ng pamilya Son. Dahil nangyari na ito, tiyak na tutulungan nila siya. Ang matandang lalaki na may pulang mukha ay ngumiti ng malamig. "Walang kabuluhan. Hindi mahalaga kung anong pamilya ka, dito ka lang ngayon. Maghintay ka ng elder mo at saka natin pagdesisyonan kung mabubuhay ka o hindi." May isang hint ng kalupitan sa kanyang mga mata habang itinataas ang kanang kamay at pinipress pababa. Bigla, may mga tunog na parang kulog habang isang malakas na presyon ay bumagsak ng direkta sa mansyon ng pamilya Son. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ng lahat ng miyembro ng pamilya Son ay lubhang nagbago. Lahat sila ay nagsimulang mag-ikot ng espiritual na enerhiya sa kanilang mga katawan upang magtanggol. Para silang mababagsak kaagad kung hindi nila ito labanan. Ang mga mata ng 3 matandang lalaki, kabilang si Elder Son, ay lumiwanag, ngunit may halong takot sa kanilang mga mata. Walang kabuluhan. Malamig ang boses ni Wang Lin. "Kaibigang manguukit, huwag kang magalit." Isang matandang boses ang nagmula mula sa loob ng bahay. Pagkatapos, isang matandang lalaki na nakasuot ng itim ang mabangis na lumabas. Ang hitsura nito ay nagdulot ng bahagyang pag-alis ng presyon. Bagamat ang cultivation ng taong ito ay hindi pa umaabot sa ascendant stage, siya ay nasa pinakataas ng soul transformation late stage, isang hakbang na lang mula sa ascendant stage. Tila kailangan na lamang niyang makarating ng isang malalim na pagkaunawa upang magtagumpay. Ngunit napansin ni Wang Lin na ang matandang ito ay may halong aura ng isang ascendant cultivator. Hindi ito dahil ang matandang lalaki ay nagtatago ng kanyang cultivation, kundi dahil mayroong isang nakatagong divine sense mula sa isang ascendant cultivator sa kanya. Sinabi ng matandang lalaki na nakasuot ng itim, "Ang isyong ito ay kasalanan ng aming pamilya Son at kami ay nakasakit ng kaibigang manguukit." Pagkatapos sabihin ng matandang ito ang mga salitang ito, ang 3 elders ay nagulat, ngunit naging maliwanag ang lahat sa kanila ilang sandali pagkatapos. 200,000 celestial jades at makakalimutan na namin ito. Tahimik na tiningnan ni Wang Lin ang matandang lalaki. Ang ekspresyon ng matandang lalaki sa itim ay bahagyang nagbago. Nag-atubili siya sandali at tumango. "Okay lang, ngunit ang 200,000 celestial jades ay isang malaking halaga at ito ay isang sanga lamang ng pamilya Son. Pwede bang maghintay ang kaibigang manguukit ng 3 araw?" Malalim na tiningnan ni Wang Lin ang matandang lalaki. Hindi ang matandang lalaki ang tinitingnan niya kundi ang divine sense ng ascendant cultivator sa matandang ito. Hindi hanggang sa malayo na si Wang Lin nang makaramdam ng pag-relax ang matandang lalaki sa itim at nawawala ang divine sense ng ascendant mula sa kanyang katawan. Tinitigan niya si Elder Son bago maglabas ng malamig na pangunguyapit. Nag-atubili ang matandang lalaki na may pulang mukha at malumanay na nagsabi, 200,000 celestial jades. Kahit sa pangunahing pamilya, ito ay malaking halaga. Malupit na sinabi ng matandang lalaki sa itim, "Kanina, ang divine sense ng aming pamilya na ninuno ay dumaan sa akin at ipinag-utos sa akin na aprubahan ang lahat ng request. Hindi pa banggitin ang 200,000, kahit 400,000 ay ibibigay pa. Bukod pa rito, ang impormasyon tungkol sa nangyaring ito ay isusumpa. Ipadala ang utos ng pamilya at huwag abalahin ng taong iyon." Sa sandaling ito sa malawak na karagatang nasa silangang bahagi ng planeta Ranyun, isang lalaking may mahabang buhok at walang pangitaas ang nakaupo sa lotus position sa kailaliman ng dagat. Sa sandaling ito, bigla siyang bumukas ng mata, at ang mga mata niya ay kumikislap tulad ng 2 maliwanag na ilaw sa dagat. Tinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ng langit. Bumulong siya sa sarili, maari bang ang taong ito ay ang ascendant cultivator na bigla na lang sumulpot?
Pero hindi ko makita ang kanyang cultivation. Mayroong isang bagay sa katawan niya na nagpapakaba sa akin. Huwag nating saktan ang taong ito. Kung siya ay mananatili sa lungsod ng pamilya Son, baka ito ay isang pagkakataon para sa pamilya Son. Ang huling sulyap niya ay isang babala. Oo, sinabi niya sa akin na huwag siyang abalahin. Ang taong ito ay may karapatan na makipag-usap sa akin ng ganito. Ang lalaki ay nag-isip ng matagal. Pagkatapos, direkta siyang lumipad mula sa ilalim ng dagat. Kabanata 666. Babae na nagsuot ng kasuotan ng lalaki. Handa si Wang Lin na maging tahimik habang siya ay nasa planetang Ranyon. Sa ganitong paraan, makakapagpatuloy siya sa ligtas na pagpapalago ng kanyang kakayahan at mabilis na mapapataas ang kanyang antas ng pagninilay upang makabalik sa Alliance Star System. Ngunit ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugang siya ay magiging tulad ng isang tunay na mababang antas na magninilay at magtitiis. Ang tunay na pagiging tahimik ay hindi natatakot na malaman ng iba tungkol sa kanya at tinatreto ang mga nangyayari sa paligid ng may kumpletong kawalang pakialam. Hindi siya makikialam sa mga sitwasyon sa labas. Ang ganitong uri ng pagiging tahimik at pag-uugali ay magdudulot ng isang hindi nakikitang lakas na makakapagpigil sa mga pinakamataas na nilalang sa planetang Ranyon na mang-api sa kanya. Ito ang resulta na nais ni Wang Lin. Maingat ang kanyang mga hakbang habang bumabalik siya sa tirahan sa hilagang bahagi ng lungsod. Ang kabataan ay patuloy na nagninilay sa ilalim ng bato. Mukhang nagpatuloy ang kabataan sa seryosong pagpapalago ng kanyang kakayahan buong araw. Paglapit ni Wang Lin, binuksan ng kabataan ang kanyang mga mata at mahinang umungol. Ikaw, huminto ka. Nagulat si Wang Lin. Tumigil siya sa paglakad at tumingin sa kabataan. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa mga magninilay? Sasabihin ko sa iyo, ang sipag. Tumingin ang kabataan kay Wang Lin at nagsalita, bagamat hindi maganda ang iyong talento, kung magsisipag ka, may pagkakataon pa ring umunlad. Matagal ko nang binabantayan ang lugar na ito, at ang ilang mga magninilay na dumaan dito ay nakaabot na sa soul formation stage. Hindi sila tulad mo na naglakbay ng maaga sa umaga at nag-aksaya ng oras na sanay nagagamit sa pagpapalago ng kakayahan. Hindi maganda ang iyong talento, kaya kailangan mong magsikap pa. Kung hindi, hindi mo mabubuo ang iyong nascent soul habang buhay. Ang aral na ito ay nagpatuloy na nagulat kay Wang Lin at nagpakita siya ng isang pilit na ngiti. Nang makita ng kabataan ang ekspresyon ni Wang Lin, naging mas magaan ang tono nito. Ang paghamak sa mga mata nito ay nabawasan din at sinabi, hindi ko ikaw tinatangka. Dapat mong tandaan na sa mundo ng pagninilay, hindi mo dapat maliitin ang iyong sarili kung nais mong respetuhin ka ng iba. Ang spiritual na enerhiya dito ay napakadensa. Kapag tapos ka na sa mga bagay, magtago ka at magnilay ng dekada, at marahil isang araw ay maaabot mo ang nascent soul stage. Pagkatapos, naniniwala ako na magkakaroon ka ng ilang lakas at responsibilidad sa iyong pamilya, tulad ko. Pinahid ni Wang Lin ang kanyang ilong. Mula nang maging magninilay siya, lahat ng nakasalamuhan niya ay mapanlinlang at makasarili. Wala ni isa sa kanila na mag-aaksaya ng salita upang magsabi ng ganito sa kanya. Pagkatapos niyang maging makapangyarihan, dahil sa lahat ng kanyang mga pagpatay, wala nang nangangahas magsabi ng ganito sa kanya. Kahit si Senior Dun Tian ay wala masyadong panahon kay Wang Lin bago siya mamatay. Sa mga sandaling ito, nang bigla siyang pag-alitan ng taong ito, naramdaman niya ang lungkot at mabilis na tumango upang sumang-ayon. Ang ekspresyon ng kabataan ay naging mas magaan, ngunit seryoso pa rin itong nagsabi, kung may problema ka sa iyong pagninilay, maaari kang magtanong sa akin. Tandaan mo ito, hindi nakakatakot ang walang talento, ang nakakatakot ay ang catamaran. Kami mga magninilay ay naglalakad laban sa kalikasan. Hindi namin maaaring palayain ang aming puso at katawan. Kung ginawa namin iyon, paano kami magpapalago laban sa kalikasan? Pumasok ka na, magnilay ka na. Kung may nakakakilala kay Wang Lin at nakita ang tagpong ito, tiyak ay matitigilan sila sa eksena. Ang pilit ng ngiti ni Wang Lin ay naging mas malawak. Habang pumasok siya sa pinto, tumingin siya sa kabataan. Mula sa likod, ang kabataan ay mukhang medyo payat, at ang malalaking damit nito ay tila hindi balansado. Sa mga sandaling iyon, isang banayad na hangin ang dumaan. Inangat ang buhok ng kabataan, at ang kabataan ay automatikong inilagay ang buhok sa likod ng tainga. Parang napansin ng kabataan ang titig ni Wang Lin. Luminga siya upang tingnan si Wang Lin, pagkatapos ay bumalik at hindi na ito pinansin si Wang Lin. Ang kabataang ito ay isang babae na nagbabalat kayo bilang lalaki. Ang mukha nito ay natakpan ng isang spell. Nakita ni Wang Lin ito noong nakaraang araw, ngunit hinggil sa aktwal nitong itsura, hindi pumasok si Wang Lin sa spell upang makita. Pagbalik sa bahay, naupo si Wang Lin sa lotus position. Hinampis niya ang kanyang bag ng pag-iimbak at 1,000 celestial jades agad na lumipad palabas. Bumuo siya ng isang seal at nagpadala ng ilang mga sinag ng liwanag patungo sa malaking halaga ng celestial jades. Ang mayamang celestial spiritual energy ay agad na pinigilan at naipit sa paligid ni Wang Lin,
nang walang kahit na isang patak na lumabas. Pumikit si Wang Lin at nagsimulang magnilay. Ang mga hibla ng celestial spiritual energy ay pumasok sa kanyang katawan at dahan-daang nag-ikot sa kanya. Dahan-daang lumipas ang panahon. 3 araw na ang lumipas, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang 1,000 celestial jades na nasa paligid ng kanyang katawan ay naging alikabok at nawala. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Hindi pa rin sapat ang celestial jades. Ang ascendant cultivation ay hindi kayang ikumpara sa soul transformation. Noong nasa soul transformation stage ako, kaya ko pang tiisin ang gastusin, pero ngayon na nasa ascendant stage ako, masyadong malaki ang kinakailangang celestial spiritual energy. Kahit na may 200,000 jades mula sa Sun family, hindi ko pa rin maaabot ang mid-stage ng ascendant. Kung ang late stage, ang kinakailangang halaga ay hindi maisip. Mayroon pa ring peak ng ascendant stage at ang pagbasag sa yin at yang stage. Ang mga kilay ni Wang Lin ay nagkayam ng mahigpit. Hindi niya ito maintindihan. Ang mga celestial jades ay labis ng kakulangan, at ang mga soul transformation cultivators ay kailangan na gumamit ng mga ito araw-araw. Habang dumadaan ng mga taon, isang malaking bilang ng mga celestial jades ang mauubos. Wala ng celestial realm, kaya saan nanggaling ang mga celestial jades na ito? Pinag-isipan nito ni Wang Lin, ngunit wala siyang maisip na sagot. At ito ay unang hakbang pa lang sa pagninilay, at nangangailangan na ng ganitong karaming celestial jades. Paano na lang ang isang magninilay sa pangalawang hakbang? Hindi ba't ang isang tulad ng All-Seer ay nangangailangan ng katulad ng celestial jades ng ilang ascendant cultivators? Ang mga kilay ni Wang Lin ay lalong nagsanib. Maaaring na ang pangalawang hakbang ay hindi nangangailangan ng celestial jades. O baka may espesyal na paraan upang palitan ang mga celestial jades. Isang matapang na hinuha ang pumasok sa isipan ni Wang Lin. Habang siya'y nag-iisip, inilipat niya ang kanyang ulo. Isang banayad na hangin ang dumaan at lumitaw ang matandang lalaki na nakasuot ng itim mula sa Sun family sa labas ng bahay. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at tinanggal ang limitasyon sa bahay. Agad na pumasok ang matandang lalaki, at pagkatapos mag-atubili sandali, ibinaba rin nito ang kanyang cultivation level sa core formation stage. Pumasok siya sa silid na may matamis na ngiti sa puso. Senyor, nagmamadali ako noong nakaraan kaya hindi ko na ipakilala ang sarili ko. Ako po si Sun Qiming mula sa Sun family. Ako po ang namamahala sa lungsod dito. Nais ko po sanang malaman ang pangalan ni Senyor. Ang matandang lalaki ay labis na magalang. Para lumabas mismo ang matandang ninuno, ito ay isang taong hindi maaaring bastyusan. Tahimik na sumagot si Wang Lin, Shu mo. Senyor Shu, ang 200,000 celestial jades po ay inihanda na ng pamilya. Paki-check na lang po. Agad na inalis ng matandang lalaki ang isang bag ng pag-iimbak. Hindi maiwasang magtaka ang matandang lalaki. Ang 200,000 celestial jades ay ibinigay lang ng matandang ninuno, kaya't agad ipinakita kung gaano katindi ang taong ito. Matapos tanggapin ang bag, hindi ito tinignan ni Wang Lin. Naniniwala siyang hindi siya lulakuhin ng ascendant cultivator mula sa Sun family hinggil dito. Matapos ibigay ng matandang lalaki ang bag ng pag-iimbak, mabilis siyang nagsalita, makakasiguro po kayo, Senyor, ibinigay ko na ang utos upang tiyaking hindi kumalat ang nangyari kahapon. Walang nakakaalam na nandito ako ngayon, kaya't walang mag-iistorbo sa inyong pagninilay. Dagdag pa, kung nais ni Senyor magtago at magnilay, may mga mas magagandang lugar pa sa lungsod. Tahimik na sumagot si Wang Lin, walang kailangan. Pwede ka nang umalis. Mabilis na umatras ang matandang lalaki ng may paggalang. Matapos mag-atubili ng kaunti, sinabi, Senyor, sa loob ng 7 araw, magkakaroon po ng auction ng Ran family sa Whole Treasure Pavilion. Kasama po rito ang isang rank 8 fake god deal. Ang tingin ni Wang Lin ay malamig na binanggit ang matandang lalaki. Agad na nanginig ang matandang lalaki at nilunok ang huling bahagi ng kanyang pangungusap. Ang silid ay naging tahimik at lumipas ang oras. Gayunpaman, sa matandang lalaki, tila mahaba ito. Parang ang bawat hininga ay tumagal ng 1 taon. Ang katahimikang ito ay lumikha ng isang hindi nakikitang pressure na nagpatingkayad sa matandang lalaki. Hindi niya ito nais gawin, ngunit inutusan siya ng pamilya upang subukan ang cultivation ng taong ito, kaya't kinailangan niyang gawin ang tanong. Gayunpaman, may pag-asa sa kanyang puso na ang katahimikan na ito ay hindi dahil nakita ni Senior Shumo ang kanyang mga salita kundi dahil tinukso siya ng rank 8 fake god deal. Pagkaraan ng sandali, dahan-daang binuksan ni Wang Lin ang kanyang bibig. Ibigay mo na rito. Ang mukha ng matandang lalaki ay naging mapatla nang titigan siya ni Wang Lin. Agad niyang inisip ito at kinuha ang isang pulang token. Mahinang sinabi, ito po ang token para sa auction. Pwede ka nang umalis. Matapos tanggapin ang token, isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Agad na umalis ang matandang lalaki at huminga ng malalim. Basang-basa na ang kanyang damit ng malamig na pawis, at sa sandaling narinig niya ang malamig na salita ni Wang Lin,
alam niyang lahat ng kanyang iniisip ay nakita ni Wang Lin. Ang antas ng pag-iisip na ito ay nagpapahirap sa kanya. Sumunod siya sa utos ng pamilya at ginamit ang rank 8 fake god pill upang subukan si Wang Lin. Kung kinuha ni Wang Lin ang token, nangangahulugang isang ascendant cultivator siya. Kung hindi siya naakit, dapat niyang ilikas ang mga miyembro ng pamilya sa lungsod ng walang paliwanag. Nakuha na niya ang kanyang sagot, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapakali. Rank 8 pill. Nag-isip si Wang Lin habang hawak ang token. Magaling si Wang Lin sa pagraranggo ng mga pill. Pagkatapos ng lahat, si Li Muan ay isang alchemy grandmaster. May 9 na ranggo ng mga pill, at bawat ranggo ay may mababa, katamtaman, at mataas na kalidad. Ang rank 9 pills ay maaaring ituring na god pills, ang rank 8 ay fake god pills, at ang rank 7 ay celestial pills. Noong bumuo si Wang Lin ng kanyang nascent soul, nilunok niya ang isang mataas na kalidad na rank 6 na pill. Ang mga ranggo ng mga pill ay ginawa ng mga sumunod na henerasyon. Bagamat maganda pakinggan ang mga pangalan tulad ng Celestial at God, hindi ito kayang ihambing sa tunay na Celestial at God pills. Ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Upang maging mas tumpak, ang rank 9 pills ang hangganan. Kung umabot ka na sa pangalawang hakbang, hindi na epektibo ang mga pills maliban kung makakakuha ka ng tunay na Celestial at God pills. Gayunpaman, sa kasalukuyan kong cultivation level, ang rank 8 pill ay epektibo pa. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at nagdesisyon na siya. Ang batang lalaki na nakaitim na damit ay hindi magtatangkang subukan ng aking cultivation gamit ang pill. Sigurado akong ang ascendant cultivator mula sa Sun family ang gumawa nito. Hindi niya makita ang aking cultivation at ginamit ang malumanay na paraan upang subukan ito. Kung hindi ako naakit, ibig sabihin ay nakatawid na ako sa unang hakbang ng pagninilay. Hinaplos ni Wang Lin ang bag na naglalaman ng 200,000 celestial jades at inilagay ito sa likod ng kanyang isipan. Kabanata 667. Isang natatanging mahika na yaman para lang kay Wang Lin. Isang sinag ng pulang liwanag ang dumaan sa hilagang rehiyon ng All Heaven Star System, at isang sinaunang boses ang nagmula-mula sa loob nito. Mayor, ito ang bayan ng iyong guro at ang iyong magiging tahanan sa hinaharap. Kung iisipin ko ngayon, libo-libong taon na ang lumipas mula nang huling bumalik ako. Kung hindi dahil sa All Heaven Stone na iniwan ng Ancestral, hindi magiging madali para sa guro na dalhin ka rito. May isang babae sa loob ng sinag ng pulang liwanag. Habang tinitingnan ng babae ang hindi pamilyar na star system na ito, wala siyang nararamdamang pag-aari. Ang planetang parang salamin ay ang planetang Thousand Illusion. Isa ito sa mga 5 pangunahing bituin sa hilagang rehiyon ng All Heaven Star System. Mayor, ang All Heaven Star System ay may mataas na pagpapahalaga sa mga linya ng dugo. Kung wala ka ng linya ng pamilya, hindi ka makakapag-practice ng mas mataas na antas ng mga pamamaraan ng pagpapalago at hindi ka makakatanggap ng proteksyon mula sa pamilya. Mula ngayon, bukod sa pagiging aking disipulo, ikaw ay magiging anak na pinagtibay ko. Pagbalik ko sa planetang Thousand Illusion, isasagawa ko ang ritual ng pagpapalit ng dugo upang palitan ang iyong linya ng dugo. Mula noon, hindi ka natatawaging Liu Mei kundi Huan Mei. Pumapayag ka ba? Ang mga mata ng matandang lalaki ay kumikislap habang tinitingnan ng babae. Labis siyang nasisiyahan sa kanyang disipulo at ayaw niyang magdusa ito dahil sa mga matandang tradisyon ng All Heaven Star System. Kung walang tamang linya ng dugo, wala siyang posisyon. Kaya't hindi siya nag-atubiling gamitin ang bihirang ritual ng pagpapalit ng linya ng dugo upang palitan ito. Nag-isip ang babae. Binanggit na ito sa kanya ng guro habang papunta sila rito. Nag-isip siya sandali bago tumanggo. Ang lahat ay susunod ayon sa kagustuhan ng guro. Tumawa ang matandang lalaki at tuwang-tuwa. Mayor, tiyak na palalakihin kita upang maging isang second step cultivator. Maaabot mo ang higit pa sa antas ng Nirvana Scryer ng matandang ito. Mabilis na lumipad ang pulang liwanag, iniwan ng tawa habang tumutok ng diretsyo patungo sa maliwanag na planetang Thousand Illusion. Tinitingnan ng babae ang planetang Thousand Illusion at naiisip sa kanyang puso, ang pagbisitang ito sa All Heaven Star System ay isang bagong buhay para sa akin, si Wang Lin at ang lahat ng nangyari sa planetang Susako ay nasa nakaraan na. Sa kanyang talento, malamang hindi pa siya na-carry-rating sa Ascendant Stage. At wala ring katiyakan kung makakapasa siya sa pagsubok ng buhay at kamatayan kapag pumasok sa Ascendant Stage. Ang agwat sa pagitan namin ay palaki ng palaki. Hindi na siya karapat-dapat na ituring na kalaban ko. Sayang, ang espesyal na mahikal na yaman na inihanda ko para sa kanya ay wala ng silbi. Malalim na huminga ang babae habang iniisip ang mahikal na yaman na inihanda niya para kay Wang Lin. May pagkasakit sa puso ang makikita sa kanyang mga mata, ngunit agad itong tinakpan ng hindi malasakit. Siguro nandyan pa siya sa planetang Susako. Kung ikukumpara sa akin, hindi na kami magkapareho ng antas. Pumasok ang sinag ng pulang liwanag sa planetang Thousand Illusion at nawala.
Sa planetang Runyon, maraming celestial jades ang lumulutang sa paligid ni Wang Lin habang mabagal niyang iniiwasan ang celestial spiritual energy. Pagkalipas ng 7 araw, binuksan niya ang kanyang mga mata. May kuryente sa loob ng kanyang mga mata, kaya't nagmukha itong kakaibang tingnan. Matapos huminga ng malalim at nilamon ang natitirang celestial spiritual energy, naging alikabok ang maraming celestial jades. Parang may naramdaman si Wang Lin habang tinitingnan ang labas, kaya tumayo siya at naglakad palabas. Ang kabataan na nasa ilalim ng bato ay patuloy na naglalago. Ang kabataan ay nagbuga ng 2 puting sinag ng gas na umiikot sa kanyang katawan bago tuluyang mawala. Binuksan niya ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang kalangitan at nagbulong, hindi sapat ang aking talento, ngunit sa sipag, aabot ako sa mid-stage ng Nascent Soul balang araw. Sa sandaling iyon, bigla siyang kumunat ang noo. Isang tao ang naglalakad patungo sa kanya. Ang taong ito ay may itim na buhok at nakasuot ng purple na kasuotan na walang anumang alahas. Ang taong ito ay tila nasa 30 taong gulang lamang. Maganda ang kanyang itsura at may matinding aura, kaya't mukhang kahanga-hanga. Habang nakatayo siya roon, parang naging isa siya sa paligid. Imposibleng malaman kung sino ang nasa paligid at siya ang nagsisilbing batayan. Ang taong ito ay may mga kamay sa likod at tinitingnan ng pasukan na parang may hinihintay. Napansin ng kabataan na nasa ilalim ng bato ang titig ng tao at tinignan lang siya ng walang labis na pansin. Ang kabataan na nasa ilalim ng bato ay lalong nagkunot ng noo. Hindi niya moari ang cultivation ng lalaki ngunit may nararamdaman siyang hindi niya dapat galitin ng tao. May pakiramdam siyang darating ang isang krisis mula sa kanyang kaluluwa. May isang kisap ng liwanag sa pasukan ng isa sa mga kwarto habang isang tao ang lumabas. Si Wang Lin iyon. Paglabas niya, bigla dumating ang lalaking naka-purple. Isang pakiramdam ng prestihiyo at kaharian ang nanggaling kay Wang Lin. May bahagyang presensya ng laban na nagmumula sa lalaki sa purple, ngunit ito'y pinipigilan niya ng matindi. Maliban kay Wang Lin, walang ibang makakaramdam nito. Ang kabataan na nasa ilalim ng bato ay biglang nakaramdam ng malamig na klima sa paligid na parang dumating ang taglamig. Tumibok ang kanyang puso at may pakiramdam siyang may masamang mangyayari. Nang makita niyang lumabas si Wang Lin, agad niyang sinabi, "Bumalik ka." Nagulat si Wang Lin at tinitingnan ang kabataan na nasa ilalim ng bato. Tumayo ang kabataan. Ang malaki niyang kasuotan ay mukhang hindi balanse, ngunit may seryosong ekspresyon siya sa mukha. Pagkatapos ng ilang hakbang, dumating siya sa control point ng formation. Agad niyang sinabi, "Ano pang hinihintay mo? Bumalik ka." Ang taong ito ay malinaw na narito upang magdulot ng problema para sa iyo. Ako ang namamahala sa formation dito, kaya't iingatan kita. Habang nagsasalita siya, pinatama niya ang kanyang bag ng pag-iimbak at isang jade ang lumitaw sa kanyang kamay. Maingat na tinitingnan ni Wang Lin ang kabataan at sinabi, "Hindi mo kayang talunin siya." Nagkunot ng noo ang kabataan. Itinaas niya ang jade at sinabi, "Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Kung magpipilit ka pang lumabas, hindi ko natutulong sa bagay na ito." Nabigla si Wang Lin. Tumalikod siya ng 2 hakbang at bumalik sa loob ng formation. Kaagad na dumating ang kabataan bago si Wang Lin. Tinitingnan niya ang lalaki sa purple at malakas na sinabi, "Senyor, ang lugar na ito ay isang residential area ng aking pamilya ng Sun. Nais ko pong malaman kung bakit nandito kayo." Nagulat din ang lalaki sa purple at ang tensyon ng laban ay nawala ng lahat. Ang mga mata niya ay puno ng interes habang maingat na tinitingnan ng kabataan at ngumiti. "Ano ang pangalan mo?" Tinutok ng kabataan ang ekspresyon at sinabi, "Ang pangalan ng junior ay Son Ling." Tumango ang lalaki sa purple at sinabi, "Magaling ka sa iyong tungkulin, mabuti. Maaari ka nang umalis. Ang hinahanap ko ay ang tao sa likod mo." Nagbago ang ekspresyon ng kabataan at sinabi, "Senyor, kung aalis siya sa lugar, hindi ko na siya papansinin. Ngunit, dahil nandito pa siya sa lugar na ito, responsibilidad ko ito." Tinutok ng lalaki sa purple ang kanyang tingin at malamig na tinitingnan ng kabataan. Pagkatapos ay dumaan ang kanyang tingin patungo kay Wang Lin. Isang titig lang at napansin ng kabataan ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang pakiramdam niya ay parang hindi isang cultivator ang tumayo sa kanyang harapan kundi isang sinaunang hayop. Parang isang babala ang titig na iyon. Kung magsasalita pa siya o hindi tatabi, baka kainin siya ng sinaunang hayop. Nanatili pa ring kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin. Wala siyang pakialam sa titig ng lalaki. Ang kaluluwa ng kabataan ay nanginginig, ngunit nanatili siyang nakatayo sa harap ni Wang Lin. Tumingin si Wang Lin sa likod ng kabataan at nagsimulang mag-isip. Huminga ng malalim si Son Ling at piniga ang kanyang mga ngipin. "Senyor, hanggat hindi siya lalabas, ako ang responsable sa kanyang kaligtasan. Bukod pa rito, isa lamang siyang core formation cultivator." "Senyor." Nakakunot ang noo ng lalaki sa purple. Ang paulit-ulit na pagtanggi sa kanyang pagkakakilanlan ay nagdulot ng hindi pagkakasya sa kanyang puso. "Ikaw, magbalik."
Ngunit bago pa natapos ang pagsasalita ng lalaki sa purple, biglang nagsalita si Wang Lin. Tama na. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral habang lumalabas siya mula sa formation sa pasukan. Sa oras na lumabas siya, agad na nagsalita si Sun Ling, bakit ka umalis? Bumalik ka. Malapit na niyang durugan ang jade na hawak niya. Magpapadala ito ng mensahe. Lumingon si Wang Lin. Bahagya siyang ngumiti at sinabi, walang problema. Pagkatapos, naglakad si Wang Lin patungo sa lalaki sa purple. Isang asul na hamog ang lumitaw. Pinalibutan nito ang lugar at tinakpan ang paningin ni Sun Ling. 30 hakbang ang pagitan ni Wang Lin at ng lalaki sa purple. Mukhang kalmado si Wang Lin habang naglalakad patungo sa kanya. Sa simula, komportable ang lalaki sa purple, ngunit habang lumalapit si Wang Lin, naramdaman niya ang bigat ng presyon mula kay Wang Lin. Napakalakas ng presyong ito. Nang si Wang Lin ay nasa 10 hakbang na lang mula sa kanya, halos umabot na sa tuktok ang presyon. Nagbago ng bahagya ang ekspresyon ng lalaki sa purple at kumislap ang kanyang mga mata. Nakatingin siya kay Wang Lin, at sa halip na umatras, pinilit niyang manatiling nakatayo. Hindi huminto si Wang Lin at kumuha pa ng isang hakbang. Sa oras na ang hakbang na iyon ay tumama sa lupa, para itong isang malalakas na pagsabog sa utak ng lalaki. Parang ang hakbang na iyon ay hindi tumama sa lupa kundi sa kanyang isipan. Hindi nakayanin ng lalaki at napaatras siya ng isang hakbang. Napaatras ng isang hakbang, napaatras ng maraming hakbang. Kumuha ng 8 hakbang si Wang Lin, at bawat hakbang ay parang isang kulog sa isipan ng lalaki sa purple. Habang patuloy siyang umuurong, ang epekto ay parang nag-iipon. Nagdulot ito ng bagyong sa loob ng isipan ng lalaki. Habang patuloy siyang umatras, nagiging mapatla ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla habang tinitingnan niya si Wang Lin. Sa huling hakbang, inangat ni Wang Lin ang kanyang paa at tinitigan ng lalaki sa purple. May bahagyang lamig sa kanyang mga mata habang bigla siyang tumapak pababa. Kung ang mga hakbang kanina ay unti-unting nagpapalakas ng lakas, ang huling hakbang na ito ay isang pagsabog ng lahat ng lakas na naipon mula sa mga nakaraang hakbang. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki sa purple. Agad siyang umatras at pinagdikit ang kanyang mga kamay. Fellow cultivator, wala akong masamang intensyon. Malamig na tiningnan ni Wang Lin ang lalaki at dumaan siya sa kanya. Ang lalaki sa purple ay nagbigay ng isang pilit na ngiti at sumunod kay Wang Lin. Nang mawala ang asul na hamog, wala nang bakas ng anumang nangyari. Hindi naramdaman ni Sun Ling ang nangyari sa loob ng hamog. Huminga siya ng malalim at muling naupo sa lotus position sa ilalim ng bato. Mahirap para sa kanya ang mabuhay pagkatapos siyang dalhin ng senior na iyon. Nag-alala ang kabataan saglit bago isara ang kanyang mga mata at bumalik sa pagninilay. Natupad na niya ang kanyang tungkulin. Pagdating sa hilagang bahagi ng lungsod, naglakad si Wang Lin ng mahinahon patungo sa Whole Treasure Pavilion sa silangang bahagi. Ang lalaki sa purple ay nagbigay ng pilit na ngiti at nagsabi, Fellow cultivator Shu, ang pangalan ko ay Sun Shi. Wala akong masamang intensyon kanina. Dahil sa kanyang katayuan, karaniwan ay hindi siya makikipag-usap sa isang taong may kaparehong antas ng pagninilay gaya niya. Ngunit nang subukan niya ang taong ito kanina, ang pagninilay ni Shu Mo ay sobrang misteryoso at hindi siya makakita ng anumang pahiwatig. Hindi ito ang pinakamahalagang bahagi. Naramdaman niya ang isang pakiramdam ng tiwala at matinding hangarin na pumatay mula kay Wang Lin. Ang aura na ito ay tanging nagmumula sa isang taong nakapatay ng katulad na antas ng pagninilay, at hindi lang minsan. Ito lamang ang paraan upang makuha ang aura ng kumpiyansa sa sarili. Si Sun Shi ay isa sa 3 ascendant cultivator sa planetang Ranyun. Siya ay ang matandang ninuno ng pamilya Sun, isang ascendant cultivator sa maagang yugto. Matapos tapusin ang kanyang pagninilay sa ilalim ng dagat, nagmadali siyang dumating sa lungsod. Kabanata 668. Ang dahilan mula 4 na taon na ang nakalipas. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, binalaan kita dati. Sa kanyang puso, bagamat magkapareho sila ng level ng cultivation ni Sun Shi, hindi niya ito itinuring na kapantay. Sa katunayan, hindi itinuturing ni Wang Lin na isang banta ang sinuman sa planetang Ranyun. Bukod pa rito, si Sun Shi ay dumating kahit pagkatapos marinig ang kanyang babala, na nangangahulugang dumaan siya upang humingi ng pabor. Gayunpaman, kailangan pa ring parusahan si Sun Shi, kung hindi ay magkakaroon ng mas maraming problema sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit ang trono ni Wang Lin ay hindi naging magalang. Si Wang Lin ay nagtamo ng halos 1,000 taon ng kultibasyon at naranasan na ang maraming bagay sa kanyang buhay. Kadalasan, kapag tinatrato mo ang isang tao na parang tao, itinuturing kanilang mahina. Ngunit kapag tinatrato mo silang mahina, itinuturing kanilang malakas. Ito ay katulad ng mga bata sa nayon ni Wang Lin. Ang mga nagpapakita ng kahinaan ay binubuli. Ang mga matatalino ay nagpapakita ng lakas, kaya hindi madalas silang kinakalabit ng ibang mga bata. Ganito rin sa pamilya ni Wang Lin noon.
Ang malakas at mahina ay hindi kailanman pantay-pantay. Ang agwat ay kasing laki ng langit at lupa. Isa itong uri ng mentalidad. Kung mahina ka, ang ibang tao ay malakas. Kung malakas ka, ang ibang tao ay mahina. Marami ng taon ng cultivation si Wang Lin kaya't nauunawaan niya ang maraming bagay. Nag-isip si Sun Shi. Pagkalipas ng mahabang oras, nagbigay siya ng malungkot na ngiti. Ito ay ako na naging padalos-dalos, ngunit may mahalagang bagay akong nais itanong, kaya't medyo nagmamadali ako. Hindi sumagot si Wang Lin ngunit nagpatuloy sa paglakad. Kinagat ni Sun Shi ang kanyang ngipin at sinabi, "Kapatid na Shu, kung tutulungan mo ako ngayon, magagamit ko ang buong pamilya Sun upang tulungan ka sa iyong cultivation." Tahimik na sinabi ni Wang Lin, "Hindi kayang alagaan ng iyong pamilya ang dalawang ascendant na cultivador." Naging seryoso ang mga mata ni Sun Shi at sinabi, "Kapatid na Shu, hindi kayang suportahan ng pamilya Sun ang dalawang ascendant na cultivador. Ngunit kung tutulungan mo ako, maibibigay ko sa iyo ang pagkakataon na makapasok sa Thunder Celestial Realm sa loob ng isang siglo." Tumigil si Wang Lin at tumingin kay Sun Shi. Iniwas niya ang tingin at nagpatuloy sa paglakad. "Naniniwala ako na alam ni kapatid na Shu na sa tuwing magbubukas ang Thunder Celestial Realm ng All Heaven Star System, ang lahat ng Thunder Cauldrons na ginagamit upang makapasok ay kontrolado ng Thunder Celestial Hall. Imposible para sa isang dayuhan na makuha ito. Tanging ang mga tao mula sa All Heaven Star System at mga pamilya na nakarehistro sa Thunder Celestial Hall lamang ang maaaring makakuha ng lugar," sabi ni Sun Shi na kalahating nakapikit, tila nagbabanggit lamang ng mga detalye. Napakakaunting tao na nakarating sa ascendant na yugto na hindi mapanlinlang. Si Sun Shi rin ang nagtatag ng kanyang pamilya, kaya't siya'y matalino. Kanina, sa ilalim ng presyon ni Wang Lin, kailangan niyang magpakita ng kahinaan, ngunit ngayon ay nagsimula na siyang gumanti. Ang paliwanag ay nagbigay diin din sa kanyang pagdududa sa kasaysayan ni Wang Lin. Ngumiti si Wang Lin ng bahagya. "May junior ang iyong pamilya na ang pangalan ay Sun Zushan. Mabuti ba siya?" Nagbigay si Sun Shi ng kakaibang liwanag sa kanyang mga mata at tumingin kay Wang Lin ng may kahulugan, pagkatapos ay ngumiti. "Si Zushan ay may magandang cultivation, ngunit kulang sa karanasan. Ako'y labis na nagpapasalamat kay kapatid na Shu sa pagliligtas sa kanya." Nagngitian ng dalawa at iniiwasan ang tingin. Ang takot ni Sun Shi kay Wang Lin ay lalong lumakas. Sinulyap niya si Wang Lin at napabuntong hininga sa kanyang puso. Ang pinagmulan ng taong ito ay misteryoso at ang paraan ng pag-iisip niya ay sobrang lalim. Ang pagsusuri ni Sun Qiming kanina ay agad na nakita ni Wang Lin. Nadissolve niya ang alinlangan na ipinakita ko tungkol sa kanyang pagkakakilanlan ng banggitin ng Zushan. Binago na niya ang kanyang hitsura, kaya't sa pinakamataas ay magmamatigas na lamang ako at hindi na maghuhukay pa sa bagay na ito. Ngunit, inamin na niya ito, na nakakagulat. Maliwanag na hindi siya natatakot na malaman ko. Mataas din ang kanyang level ng cultivation, higit pa sa akin. Ang isang tulad nito ay isang tao na kailangan makipagkaibigan at hindi kaawayan ng pamilya Sun. Planetang Donglin. Maaari bang galing talaga ang taong ito sa planetang Donglin? Tahimik na nag-isip si Sun Shi. Tinanong ni Sun Shi, "Nasiyahan ba si kapatid na Shu sa aking suhestyon?" "Pag-uusapan pa natin ito mamaya. Kailangan ko munang maglaan ng oras upang mag-isip," sagot ni Wang Lin at iniiwasan ang tanong. Napasighap ng lihim si Sun Shi at hindi na muling tinanong si Wang Lin. Sinimulan niyang ipakilala ang planetang Ranyun kay Wang Lin. Habang sila'y nag-uusap, nakarating sila sa Whole Treasure Pavilion sa silangang bahagi ng lungsod. Ang araw na ito ay ang araw ng auction sa Whole Treasure Pavilion, kaya't marami ang mga cultivador na nagtipon sa labas. Higit sa 10 tao ang nag-aasikaso at naggagabay ng mga tao ayon sa antas ng kanilang mga token. Sa oras na nakarating sina Sun Shi at Wang Lin, mabilis na lumapit si Sun Qiming na naghintay sa labas ng pavilion. Ang mga mata niya ay puno ng paggalang habang yumuko. Ang ikatlong henerasyong si Sun Qiming ay bumabati kay Lolo at Senior Shu. Ipinakita ni Sun Shi ang kanyang autoridad sa harap ng iba. Hindi siya nagsalita at simpleng tumango. Si Sun Qiming ay dumating na sa Whole Treasure Pavilion ng mas maaga. Bagamat ang Whole Treasure Pavilion ay pag-aari ng pamilya Ran, si Sun Qiming ay ang pinuno ng pamilya Sun sa lungsod na ito, kaya't mas mataas ang kanyang katayuan kumpara sa iba. Personal siyang nag-escort kay Wang Lin at Sun Shi diretso sa ika-4 na palapag imbes na pabayaan ng mga trabahador na mag-lead sa kanila. Ang kabataang si Luna hamarang kay Wang Lin noon ay nakikipag-usap sa ilang mga customer. Nang makita niya si Wang Lin, napatingin siya at nagulat, ngunit nang makita ang kanyang mga mata na puno ng respeto kay Sun Qiming, agad na natigilan si Lu. Kung si Sun Shi naman ay hindi niya kilala, nang makita niya ang mataas na respeto na ibinibigay kay Sun Qiming, inisip ni Lu na si Sun Shi ay isang tao na may mataas na katayuan sa pamilya Sun. Nang tiningnan niya si Wang Lin, naramdaman ng kabataang si Lu na may namiss siyang bagay. Ang Whole Treasure Pavilion ay nahahati sa 4 na palapag. Ang ika-4 na palapag ay nahahati sa mga kwarto.
Si Sun Shi at Wang Lin ay umupo sa unang kwarto mula sa kaliwa. Magandang lokasyon ito dahil makikita nila ang auction sa ikalawang palapag ng buho. Si Sun Qiming ay nakatayo ng magalang sa gilid, naghihintay ng utos ni Sun Shi. Pagpasok nila, biglang nakaramdam si Wang Lin ng kakaibang pakiramdam. Parang may isang bagay sa kanyang isipan na kumilos. Nang ini-extend niya ang kanyang divine sense, agad niyang nakita ang matandang tao sa ikatlong palapag. Siya iyon. Nagulat si Wang Lin at agad nabawiin ang kanyang divine sense. Ang tatak sa kanyang katawan ay magaan. Karamihan dito ay naglaho na. May problema dito. Tumingin si Sun Shi kay Wang Lin at dahan-dahang sinabi, "Kapatid Shu, may kasaysayan ng rank 8 pill na ito. Hindi ito galing sa planetang Ranyun kundi mula sa isang banyagang cultivator na malubhang nasugatan at tumakas dito. Kami, ang ninuno ng Ran family, at si Carefree Jushi ay nagtulungan upang nakawin ito. Namatay ang cultivator dahil sa ninuno ng Ran family." Nagkunot ang noo ni Wang Lin, pagkatapos ay tumingin siya kay Sun Shi ngunit hindi nagsalita. Ayaw niyang malaman ng mga ganitong lihim, pero sinabi pa rin ito ni Sun Shi. Marahil ay may kaugnayan ito sa bagay na nais ipakiusap ni Sun Shi. Nagkunwaring hindi nakita ni Sun Shi ang titig ni Wang Lin at nagpatuloy, nangyari ito 4 na taon na ang nakalipas. Ang pill na ito ay napakahalaga, lalo na sa mga ascendant cultivators tulad natin. Hindi isa kundi 5 pill ang kabuoang nakuha. Ako at si Carefree Jushi ay nakakuha ng isa-isa. Ang ninuno ng Ran family ay nasa kalagitnaan ng ascendant stage, kaya kumuha siya ng 3 pill. Manatili ang ekspresyon ni Wang Lin na hindi nagbabago habang tinitingnan ng ikalawang palapag, na parabang hindi nakikinig. Walang pakialam si Sun Shi at nagpatuloy, ang problema ay medyo mainit ang mga pill. Nakita namin ang isang token ng Huan family mula sa planetang Thousand Illusion sa bag ng cultivator na pinatay ng ninuno ng Ran family. Lumiko ang ulo ni Wang Lin, tiningnan si Sun Shi, at malamig na sinabi, "Fellow cultivator son, hindi ko gusto ang makinig sa mga kwento." Tinutop ni Sun Shi ang labi ng kanyang ngiti at sinabi, "Kapatid Shu, kung hindi ko sinabi sa iyo ang kwentong ito, tiyak ay may iba nang magsasabi. Ang lungsod na ito ay pag-aari ng pamilya ko, ngunit ang pill ay inya-auction dito. Naniniwala ako na sa karunungan ni Kapatid Shu, dapat ay alam mo ang dahilan." Nanatili ang neutral na ekspresyon ni Wang Lin. Mayroon siyang mga pagdududa noon, ngunit dahil hindi niya gaanong nauunawaan ang All Heaven Star System, hindi siya nag-isip ng mabuti. Gayunpaman, ngayon na tinukoy ito ni Sun Shi, ang kanyang tingin ay dumaan sa ikalawang palapag at naging malamig. Palaging nakatitig si Sun Shi sa ekspresyon ni Wang Lin. Nang makita niya ang lamig sa mata ni Wang Lin, nakaramdam siya ng ginhawa dahil naabot na niya ang layunin. Hindi na siya nagsalita. Nagbuhos siya ng tsa at nagsimulang tikman ito. Ang lamig ay dumaan lamang sa mata ni Wang Lin ng isang saglit bago nawala. Maliban na lamang kung pinayagan ng mid-stage ascendant cultivator ng Ran family, paano ito maya-auction dito? Ang presyo ng pill na ito ay kasing taas ng langit. Bukod pa rito, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa mga tao sa ibaba ng ascendant stage. Hindi lang ito magiging walang silbi sa karamihan ng tao, ang mataas na profile ng auction ay gagawing target sila. Ang sinumang matalino ay hindi bibili nito. Hindi makakonsumo ang cultivator na nasa ibaba ng ascendant stage ng rank 8 pill. Kung ininom ito, magiging katulad ng pagkain ng lason. Ang dahilan kung bakit ia-auction ang pill dito ay si Wang Lin. Ang cultivator mula sa Ran family ay nais lihim na hikayatin si Wang Lin na bilhin ang pill. Hindi nakaramdam ng kakaiba si Wang Lin na alam ng cultivator ng Ran family na naruroon siya. Matapos ang lahat, ang planeta ay ipinangalan sa pamilya ng Ran. Kung wala silang mga pamamaraan, hindi nila mapapanatili ang kasalukuyang katayuan ng kanilang pamilya. Ang pagkuha ng pill ay magiging katumbas ng pakikilahok sa insidente mula 4 na taon na ang nakalipas. Kahit nasubukan niyang ipaliwanag ito sa Huan family, walang silbi. Ano kayang malalim na pukana? Nanatili ang ekspresyon ni Wang Lin na kalmado, ngunit ang puso niya ay alerto. Walang ascendant cultivator na madaling pakitunguhan, at walang sinuman na nagtatag ng pamilya na mahina. Kontrolado ng Ran family ang auction, kaya walang ibang bibili ng pill na ito. Kung hindi ko ito bilhin, hahanap ang Ran family ng ibang paraan para isama ako sa insidenteng ito. Nagsimula na ang auction sa ikalawang palapag. Iba't ibang mga magical weapons, materyales, at pilang isinailalim sa bidding. Ipinutok ni Sun Shi ang tsa at bulong sa sarili, "Sayang, 4 na taon na ang nakalipas, hindi na kami nagkaroon ng pagkakataong malaman ang pagkakakilanlan ng taong iyon bago kami 3 sneak na inatake siya at pinatay siya. Kung alam lang namin na mula siya sa Huan family, hindi namin sana siya inatake." Ang Huan family ng planetang Thousand Illusion ay sobrang makapangyarihan. Kapag ang isa sa kanilang mga miyembro ay pinatay, lahat ng nadamay ay pinapatay.
Kahit na makuha mo ang isang bagay mula sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng auction, tiyak ay magagalit pa rin sila. Ang gusto ng Huan family ay ganap na status. Kahit na ang mga bagay mula sa bag ng isang miyembro ng Huan family ay ilalagay sa harap mo, hindi mo pa rin ito tatanggapin at magbabalik ito ng kusa. Kung hindi, maaari mo lamang asahan na hindi ka nila mahanap, ngunit mamumuhay ka sa takot habang nag-aalala sa iyong buhay. Sayang, natatakot pa rin akong inumin ang pill na hawak ko. Hindi nagsalita si Wang Lin. Patuloy ang tingin niya sa ikalawang palapag. Narinig ang boses ng isang lalaki mula sa ikalawang palapag. Ang susunod na item sa auction ay isang rank 8 pill. Ang pill na ito ay maaari lamang inumin ng Ascendant Cultivators. Kung sino man ang nasa ibaba ng Ascendant Stage ang uminom nito, ang katawan nila ay sisibog at mamamatay. Ngayon ay magsisimula ang auction. 10,000 Celestial Jades. Kabanata 669. Sun Tai. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na nakasuot ng pulang robe sa ikalawang palapag ng auction hall ay hawak ang isang jade box sa kanyang kamay. Binuksan ito, revealing ang isang pill na kasing laki ng kamao ng isang sanggol. Walang amoy na gamot na naramdaman. Mukhang normal lang ang pill. Nag-echo ang mga alingawngaw ng mga pag-uusap sa loob ng hall. Lahat ng cultivator dito ay may magandang mata. Ang rank 8 pill ay isang sobrang bihirang yaman para sa kanila. Ngunit kung hindi mataas ang cultivation level ng isang tao, magiging parang lason ang pill na ito. Kung hindi ito kayang inumin, magiging sumpa lang ito kung itatago sa kanilang katawan. Ang anumang cultivator na walang kakayahang protektahan ito ay makakaranas ng malaking sakuna paglabas nila ng lungsod. Dahil dito, bagamat puno ng usapan ng hall, sa huli, walang nagbid. May ilang mga batang cultivator na nais magbid, ngunit agad silang pinigilan ng mga elders na malapit sa kanila. Sa kanilang mata, hindi pill ang bagay na ito kundi ulo ng tao. Ang sinumang bibili ng pill na ito ay mawawalan ng kanilang ulo. Bukod pa rito, sobrang kakaiba ng pangyayaring ito. Paano kaya ibebenta ng Ran family ang ganitong pill? Hindi ba't kailangan pa ito ng ninuno ng Ran family? Bakit ito ia-auction? Ang ilan sa mga mas aktibong nag-iisip ay nagsimulang magduda at mas lalo pang ayaw magbid. Dahan-daang lumipas ang oras, at wala pa ring nagbid. Hindi nababahala ang lalaking nakasuot ng pula, hindi siya nagulat. Maingat na ipinadala ng Ran family ang mga token para makilahok ang mga tao sa auction na ito. Kumpiyansa sila na walang magbibid para sa pill na ito. Kung mayroong sobrang bulag na tao, hindi mag-aalangan ng Ran family na patayin sila para ibalik ito. Paminsan-minsan, ang tingin ng lalaki ay dumaan sa ika-4 na palapag bago siya malakas na nagsabi, mayroon bang nais magbid? Kung wala, ang rank 8 pill ay ilalagay sa aming Wool Treasure Pavilion. Matagal na tinitigan ni Wang Lin ang pill. Ang mga mata niya ay nagpakita ng isang maliit na lamig at pagkatapos ay tahimik na sinabi, isang Celestial Jade. Kung nais mong ibenta sa akin, bibilhin ko. Bagamat kalmado ang boses, malinaw itong narinig ng bawat cultivator sa ikalawang palapag. Pagkalipas ng isang saglit, nagsimulang magingay ang mga tao. Isang pirasong Celestial Jade. Sino ba ito? Baka nababaliw. Ang starting price ay 10,000 Celestial Jades, pero sinabi niyang isang piraso lang. Hindi ito kapanipaniwala. Kahit para sa Whole Treasure Pavilion, hindi ito nangyari. Ang Ran family ay nasa likod ng Whole Treasure Pavilion. Ang ganitong gawain ay tiyak magdudulot ng malaking sakuna. Maliwanag na ito'y isang pagsubok na pasamain ng Whole Treasure Pavilion. Ang tunog ay galing sa ika-4 na palapag. Ang sinumang naruroon ay hindi basta-basta, ngunit ang paggawa nito ay nagpapakita ng pagsuwi sa Ran family. Nagulat ang lalaking nakasuot ng pula, at iniangat ang kanyang ulo patungong ika-4 na palapag. Hindi siya galing sa lungsod na ito, kundi mula sa pangunahing pamilya ng Ran. Ang layunin niya ay ibenta ang pill sa isang tiyak na tao. Nakangiting wagas ang puso niya habang lumitaw ang taong hinihintay niya at nagbid. Ngunit hindi katanggap-tanggap ang presyo. Kung tinanggap ito, magiging parang nagsabi siya sa lahat na may malaking lihim sa likod ng bentahan na ito. Apektado ang reputasyon ng Ran family, at higit sa lahat, kung ito'y maibebenta sa taong ito, ipapakita nito sa lahat na natatakot ang Ran family. Walang sino man ang maniniwala na ang isang rank 8 pill ay maibebenta sa isang Celestial Jade. Ngunit kung mangyari ito, magdudulot ito ng isang serye ng mga hindi maisip na problema. Gayunpaman, kailangan niyang ibenta ito. Inutusan na ng matandang ninuno na ang pill na ito ay kailangang i-auction dito. Sa loob ng silid sa ika-4 na palapag, si Sun Shi, na may cup ng tsa sa kanyang bibig, ay nagulat. Ang kanyang mga mata ay napuno ng kakaibang ekspresyon, pagkatapos ay ibinaba ang tasa at nagbuntong hininga. Kapatid Shu, hinahangaan kita. Hinahangaan kita. Si Sun Qiming ay seryoso rin at hindi nakapagsalita ng ilang sandali. Isang pirasong Celestial Jade para bilhin ang rank 8 pill.
Hindi lang sila, pati na rin ang kabataang si Lu ay nakanganga at labis na nagulat. Pamilyar sa kanya ang boses. Ito'y ang kabataan na pinigilan niya sa labas ilang araw na ang nakalipas. Sa oras na marinig ni Lu ang bid ni Wang Lin na isang celestial jade, nagbulong siya sa sarili, baliw ang taong ito. Sa oras ding iyon, walang nakapansin na sa isang silid sa ikatlong palapag, ang isipan ng isang matandang lalaki ay naguluhan matapos marinig ang boses. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo at tiningnan ng ikaapat na palapag, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kakaibang liwanag. Ano? Hindi ito ang kanyang boses, ngunit bakit nanginginig ang isipan ko? Sa buong buhay ko, tanging si Chen Yu lang ang nag-iwan ng tatak sa aking kaluluwa. Matagal na tumahimik ang matandang lalaki. Tumayo siya, nagatubili saglit, at naupo. Pagkatapos ay nagsimulang magbulay-gilay, nakatingin sa lupa. Ang tatak ko sana ay naputol na sa planetang Donglin, kaya bakit? Nandyan pa rin ito. Nagatubili ang lalaking nakasuot ng pula sa ikalawang palapag bago nagngangalit ang ngipin. Dahil isang tao lang ang nagbid, ibebenta ito sa isang celestial jade. Nagpakita ng isang ngisi si Wang Lin at iniabot ang kanyang kanang kamay. Lumipad ang pil mula sa kamay ng lalaking nakasuot ng pula at damapo sa kamay ni Wang Lin, pagkatapos ay naghagis siya ng isang piraso ng celestial jade. Pagkatapos, nagdasal siya kay Sun Shi at umalis. Ganap na hindi pinansin ni Wang Lin ang ingay sa likuran niya. Sa isang hakbang, nag-teleport siya palabas ng Whole Treasure Pavilion. Isang pil lang, hindi sapat para hilahin ako sa mga ito. Lumakad palayo si Wang Lin mula sa pavilion. Sa ikatlong palapag, pinigan ng matandang lalaki ang kanyang mga ngipin at nawala. Pagdating ni Wang Lin sa isang liblib na lugar, lumingon siya. Ang matandang lalaki mula sa Whole Treasure Pavilion ay lumitaw sa likod niya. Maingat na tinignan niyang matanda si Wang Lin at ipinakita ang isang hitsura ng pagdududa. Nang makita ng matandang lalaki ang tingin ni Wang Lin, nagsay siya at nagsabi, "Fellow cultivator, napagkamalan ko kayo. Sana ay hindi ninyo ako pagkasalahan." Lumiko siya at naglakad papalayo. Ang kanyang figure ay puno ng mga kalungkutan. Nag-isip si Wang Lin saglit at dahan-daw ang nagsabi, "Si Sun Tai." Sa oras na pumasok ang dalawang salitang ito sa pandinig ng matanda, ang buong katawan nito ay nayanig. Bigla siyang lumingon, tinitigan si Wang Lin na may gulat, at nagsabi, "Ikaw? Talaga ba?" Inscan ni Wang Lin si Sun Tai gamit ang kanyang divine sense bago kumunat ang kanyang noo at nagsabi, "Paano ka nakarating sa All Heaven Star System gamit ang kakayahan ng Giant Demon Clan Ancestor?" Nagpakita ng mapait na ekspresyon si Sun Tai at nagsabi, "Pati ako'y naguguluhan dito ng ilang daang taon. Sa pagkakaalam ko, hindi ganito kalakas ang kakayahan ng bloodline." Tinanong ni Wang Lin, "Bakit ang tatak mo ay mahina? Ano ang dahilan?" Nag-isip si Sun Tai saglit at nagsabi, "Alam mo ba ang planetang Donglin sa All Heaven Star System?" Sumikip ang mga mata ni Wang Lin at hindi pinayagan si Sun Tai na magpatuloy. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang mga manggas at ang dalawa ay biglang nawala. Pagbalik nila, dumating sila sa labas ng bahay ni Wang Lin sa hilagang bahagi ng lungsod. Dinala ni Wang Lin si Sun Tai sa loob ng bahay. Matapos umupo sa lotus position, tiningnan ni Wang Lin si Sun Tai at nagsabi, "Pwede ka nang magsalita." Kabanata 670. Sa itaas ng buhay at kamatayan, nandoon ang karma. Ipinakita ni Sun Tai ang isang komplikadong ekspresyon habang tinitingnan si Wang Lin. Hindi siya makapagsalita ng matagal. Bagaman ang kanyang pagsasanay ay bumagsak na sa yugto ng soul formation, naroon pa rin ang kanyang kakayahan sa pagmamasid. Subalit, gaano man siya magsikap, hindi niya matukoy ang antas ng pagsasanay ni Wang Lin. Siya ay nagulat. Naisip niya ang mahina na cultivator sa Celestial Realm na pinilit na isuko ang kontrol sa kanya. Ang mahina na cultivator na tanging makakapanood na lang ng laban nila ni Joey. Imposible na isipin na ang mahina na cultivator na iyon ay siya mismo sa harap niya ngayon. Bagaman ang Wang Lin noon ay matapang, kulang pa rin siya sa talino, at ang kanyang antas ng pagsasanay ay sobrang baba. Kung hindi dahil sa tatak ni Joey, tiyak na mamamatay siya kay Wang Lin sa isang sapantawa lamang. Ang Wang Lin na naruroon ngayon ay kalmado, ngunit isang tingin lang ay sapat na upang magdulot ng panginginig sa kanyang pinagmulan ng kaluluwa. Ang ganitong malawak na pagkakaiba ay hindi kayang tanggapin ni Sun Tai. Ang Wang Lin na noon ay may mababang katayuan at tanging tinuturing na pawn. Wala sa mga ascendant cultivators ang nagbigay ng pansin sa kanya. Ngunit nung lumitaw si Wang Lin, agad na nakatawag siya ng pansin mula sa ninuno ng Ran family, na nagbigay pa sa kanya ng rank 8 pil. Samantalang siya ay tanging isang bisita lamang ng Ran family, at nawala na siya ng lahat ng karangalan na dati niyang tinamasa. Noong ang Wang Lin ay naharap sa isang buhay at kamatayan na sitwasyon, kailangan niyang humingi ng tulong kay Sun Tai. Kung hindi dahil sa kanya, tiyak na mamamatay na si Wang Lin sa mga kamay ng Giant Demon Clan Ancestor noong panahon na iyon. Gayunpaman, ang tao sa harap niya ngayon ay may mataas na antas ng pagsasanay.
Bukod pa rito, ang aura na ipinapakita ni Wang Lin ay nagsasabi kay Son Tai na pinatay ni Wang Lin ang mga cultivator na may parehong antas ng lakas. Ang magkaroon ng kakayahan upang patayin ng isang ascendant cultivator ay isang nakakatakot na konsepto. Ang malupit na kaibahan ay nagdulot ng isang komplikadong pakiramdam sa puso ni Son Tai. Ang mga pagbabago na nangyari sa mga nakaraang ilang daang taon sa harap niyang tao ay sadyang nakakagimbal. Habang siya ay naguguluhan, ang kanyang mental na imahe ng mahina na cultivator na tanging makakakita sa kanya ay unti-unting nawala. Pinalitan ito ng isang tao na sobrang lakas na hindi na kailangang magsalita ng malakas sa harap nila o tumingin pa sa mata nila. Kahit na siya ay gawing alipin ng taong ito, wala siyang reklamo. Wala namang sinabi si Wang Lin, ngunit kaya niyang hulaan ang nararamdaman ni Son Tai mula sa kanyang ekspresyon. Nanatili siyang tahimik at kalmado habang tinitingnan si Son Tai. Tinutok ni Son Tai ang mata kay Wang Lin at bumulong, "Ikaw, anong antas ng pagsasanay mayroon ka ngayon?" Kalmadong sumagot si Wang Lin, "Ascendant." Napangiti ng pilit si Son Tai. Hindi siya naniniwala na si Wang Lin ay nasa ascendant stage lang. Kung si Wang Lin ay nasa ascendant stage lang, mararamdaman pa rin niya ito. Mula sa kanyang pananaw, kahit ang ninuno ng Ran family ay hindi makakapantay kay Wang Lin na dating mahina. Doon niya naintindihan kung bakit ibinigay ng ninuno ng Ran family ang rank 8 pil kay Wang Lin sa pamamagitan ng auction. Hindi mo pa rin nasasagot ang tanong ko. Ang boses ni Wang Lin ay kalmado. Iniwan niya si Son Tai ng isang sulyap at tumingin sa labas ng bintana. Ang simpleng pangungusap na ito ay nagpang-inig sa katawan ni Son Tai, at isang komplikadong pakiramdam ang sumak sa kanyang puso. Ang maliit na cultivator na iyon na noon ay tanging tumitingin lang sa kanya ay nagsalita ng ganito, ngunit malungkot, isang pangungusap lamang ang sapat upang magpatibok ng kanyang kaluluwa. Bilang sagot, mahinang sinabi ni Son Tai, "Ako, noong inilipat ako sa All Heaven Star System, lumitaw ako malapit sa planet Donglin. Nanirahan ako roon ng halos isang siglo, nagtrabaho para sa pamilya Lo. Tanging pagkatapos nito ko nakuha ang aking kalayaan. Ang tatak sa katawan ko ay nabasag ng isang tao mula sa pamilya Lo. Ngunit, hindi ko alam na ang tatak ay nandoon pa. Pamilya Lu." Kumuho ang mga mata ni Wang Lin. Bumulong si Son Tai, ang tatlong pinakamalalakas na pamilya sa planet Donglin ay ang Shu, Lu, at Liu. Nag-isip si Wang Lin at dahan daw ang sinabi, "Gaano kalakas ang tatlong pamilya? Mayroon bang espesyal sa planet Donglin?" Napakalakas. Ang tatlong pamilya ay hindi matutuklasan. Tungkol sa kung gaano kalakas, hindi ko naabot ang mataas na katayuan upang malaman. Gayunpaman, ang mga pamilya ay magpapadala ng isang elder upang magpatambang ng planet Ranyun. Tungkol sa kung anong iba ang meron sa planet Donglin, ang tanging masasabi ko ay ito ay isang magulong at madugong mundo. Habang binabalikan ni Son Tai ang nakaraan, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nang mapansin ni Wang Lin ang takot na ito, siya ay lihim na nagsay. Ang dating punong elder ng Corp Sect sa planet Suzaku ay wala na. Kahit na maibalik pa ang kanyang pagsasanay, hindi na siya makakakyat pa. Ito ay dahil nawala na siya ng Dao Heart, ang isang cultivator ay nangangailangan ng Dao Heart. Ang Dao Heart na ito ay winasak ng isang siglo ng buhay sa planet Donglin. Biglang tinanong ni Wang Lin, "May Ziyang family ba sa planet Donglin?" Ziyang family. Nag-isip si Son Tai at pinanghinaan ng ulo. "Sa alam ko, wala. Pero maaari din na ang katayuan ko ay hindi sapat para malaman ang mga lihim." Nag-isip si Wang Lin at tumingin kay Son Tai. Sinabi, "Ikaw ang head elder ng Corp Sect sa planet Suzaku sa Alliance Star System, kaya siguradong alam mo ang ilang mga bagay. Anong klaseng organisasyon ng Corp Sect?" Naglabas ng isang malalim na hininga si Son Tai at malungkot na sinabi, "Bagaman ako ang head elder ng Corp Sect sa planet Suzaku, marami akong hindi alam. Alam ko lang na ang Corp Sect ay isa sa dalawang malaking sekta sa Alliance Star System. Ang mga sekta na tinutukoy ko ay totoong mga sekta, hindi yung mga sekta na naruroon lamang sa isang planeta. Ang mga sekta na ito ay kumalat sa buong alliance. Maraming malalakas na cultivators dito, at ang kanilang lakas ay umaabot pa sa kaloob-loobang bahagi ng Cultivation Alliance. May balita na ang ninuno ng Corp Sect ay may mataas na katayuan sa alliance. Kaya't ang Corp Sect ay umiiral na sa napakatagal na panahon. Tungkol sa ibang malaking sekta na kayang makipaglaban sa Corp Sect, ito ay ang Four Divine Sect. Para maging tumpak, ang planet Suzaku ay isang malayong sanga ng Four Divine Sect. Ang unang henerasyon ng Suzaku ay pinaniniwalaang nagmula sa Four Divine Planet. Ang Four Divine Planet ay isang sanga lamang ng Four Divine Sect. Kung iisipin mo, maaari mong sabihin ikaw ay isang outermost disciple ng Four Divine Sect. Nagiging seryoso ang mga mata ni Wang Lin. Dahil sa maikling panahon ng kanyang pagiging cultivator, marami pang mga lihim ang hindi niya alam. Sa narinig niya ngayon, parang may bago siyang pangunawa sa Alliance Star System. Matapos mag-isip, tinanong ni Wang Lin si Son Tai, "Ano ang iyong katayuan sa Ran family?"
Isa lang akong bisita sa Ran family, at ako ay nagre-retiro sa Whole Treasure Pavilion. Inalagaan lang ako ng ninuno ng Ran family dahil may kasanayan ako sa alchemy at treasure refining. Ang mga mata ni Sun Tai ay puno ng lungkot. Nagatubili siya at sinabi, ikaw, hindi mo dapat kinuha ang rank 8 kill. Isa itong patibong na itinakda ng ninuno ng Ran family. 4 na taon na ang nakalipas. Ipinahayag ni Sun Tai ang lahat ng alam niya mula 4 na taon na ang nakalipas. Halos kapareho ito ng sinabi sa kanya ni Sun Shi. Sa mga sandaling ito, ang kalangitan sa labas ay dumidilim. Gabi na. Ang liwanag mula sa labas ay tumama kay Sun Tai, kaya't siya'y mukhang mas matanda, tila nasa dulo na ng kanyang buhay. Ang kamatayan ay isang makikitang enerhiya na nag-iiwan ng epekto sa kanyang katawan, ngunit tanging ang domain ng buhay at kamatayan ni Wang Lin ang nakakakita nito. Hinayla ni Wang Lin ang kanyang mata at kalmadong sinabi, wala ka nang masyadong oras. Bitter na tumango si Sun Tai. Tama, wala nang maraming oras ang natitira. Nararamdaman kong may mga 20 taon pa ako. Maaari kang bumalik. Kung naruroon pa ako sa planeta Ranyon sa loob ng 20 taon, personal kitang sasamahan. Pumikit si Wang Lin. Nagmuni-muni si Sun Tai ng matagal bago tumayo. Tumingin siya sa bintana at mahina na sinabi, ikaw. Pwede mo bang ipangako sa akin ng isang bagay? Hindi binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at kalmado na sinabi, sabihin mo. Kung talagang sasamahan mo ako sa loob ng 20 taon, pakilagay ang aking mga abo pabalik sa planeta Dartmoon ng Alliance Star System. May isang bundok na tumutusok sa kalangitan. Naalala ko na may isang nayon sa paanan ng bundok. Pakibalik na lang ang aking mga abo doon. Nagbuntong hininga si Wang Lin, pagkatapos ay binuksan ang kanyang mga mata at tumango kay Sun Tai. Ipinakita ni Sun Tai ang isang ngiti ng pasasalamat. Sa oras na iyon, siya ay parang isang mortal na matandang lalaki na nais bumalik sa kanyang pinagmulan pagkatapos mamatay at hindi maging isang banyagang multo. Kumuha siya ng isang bag ng holding, mahinang inilapag ito, at sinabi, narito ang ilang celestial jades. Itinatago ko ito para sa araw na mabawi ko ang aking pagkatalino, ngunit nang makita-kita, parang hindi ko na sila kailangan. Mayroon ding mga talaan ng aking karanasan sa alchemy at pagre-refine ng mga yaman. Ibigay mo ito bilang pasasalamat ko sa pagpapadala sa matandang ito pauwi. Lumabas si Sun Tai habang tinitingnan ang paglubog ng araw. Ang kahel na liwanag mula sa paglubog ng araw ay sumabay kay Sun Tai habang siya ay naglalakad palayo. Nakipagkita siya sa isang matandang kaibigan at hindi talaga alam kung anong pakiramdam niya. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang anyo ni Sun Tai, unti-unting nag-overlap ang makapangyarihang pinuno ng corp sect na nakipaglaban kay Joey at nagnakaw ng katawan ng babae sa itsurang ito. Kahit na umalis siya, hindi niya tinanong kung ano nangyari sa batang pinalaya niya noon. Marahil ay talagang binitiwanan niya ang lahat at nais lang magtapos ng tahimik ang kanyang huling 20 taon. Ang pagbibigay ng kanyang bag ng holding ay nangangahulugang pinapaluwag niya ang isang buhol sa kanyang puso. Ibig sabihin, tinalikuran na niya ang muling pagbawi at iniwan ang lahat, kasama na ang hindi pagnanais na naramdaman niya para sa mga daang taon na ginugol dito. Dahil kay Wang Lin siya nauwi sa ganitong kapalaran, ngunit dahil din kay Wang Lin siya nakaranas ng kaluwagan mula sa sakit sa kanyang kaluluwa sa loob ng mga daang taon. Kung may karma, ito na iyon. Ang tanging hiling niya ay bumalik sa kanyang pinagmulan, na sana ay ipagkilab ni Wang Lin ang kanyang mga abo sa maliit na nayon sa ilalim ng bundok na tumutusok sa kalangitan. Pam-8 ang araw at pumikit si Wang Lin. Ang buhay at kamatayan, sanhi at epekto ng karma ay tanging isang pag-iisip na naghihiwalay, tulad ng yin at yang, totoo at mali. Ganito ang kalakaran ng mundo. Ang karma ay isang landas pagkatapos ng buhay at kamatayan. Maaaring sabihing ang karma ang ugat ng buhay at kamatayan. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng sanhi ng buhay, kaya may epekto ng buhay. Naramdaman ni Wang Lin ang isang pagninilay, ngunit lahat ay pakiramdam pa rin niyang malayo. Parang nakikita niya ito ngunit hindi maabot.